Ang amoy ng mamahaling disinfektante ay humalo sa malamig na hangin ng presidential suite ng The Golden Pearl Resort and Casino. Para kay Grace, ang amoy na ito ay hindi tanda ng kalinisan, kundi paalala ng kanyang pagbagsak. Nakaluhod siya sa sahig na gawa sa marmol, ang kanyang mga tuhod ay namamanhid na sa tagal ng pagkakadapa habang maingat na pinupunasan ang bawat sulok ng gintong gripo sa banyo. 5 taon na ang nakalilipas, ang mga kamay ni Grace ay humahawak ng mga baso ng champagne sa mga diplomatikong hapunan sa Tokyo at Paris. Ang mga kamay ding iyon ay pumipirma sa mga kontrata na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso. Ngunit ngayon, ang mga kamay na yon ay magaspang tuyo at amoy chemical, mga kamay ng isang hamak na head of housekeeping na walang ibang pagpipilian kundi ang yumuko. Bumukas ng malakas ang pinto ng suite at ang tunog ng takong ng sapatos na tumatama sa sahig ay umalingaw-ngaw sa buong kwarto. Alam na ni Grace kung sino ito bago pa man siya lumingon. Ang bawat hakbang ay may bigat ng pagmamayabang at awtoridad na pamilyar sa kanya. Pumasok si Vanessa, ang direktor ng relasyong pampubliko ng resort. Suot niya ang isang makintab na itim na bestida na lalong nagpatingkad sa kanyang maputi, ngunit mataray na mukha. Ang kanyang mga mata ay agad na nag-scan sa kwarto, naghahanap ng kahit anong mali, kahit anong butas na maaari niyang gamitin. Tumayo si Grace at inayos ang kanyang uniforme. Yumuko siya bilang paggalang. "Magandang umaga, Ma'am Vanessa," bati ni Grace sa mahinahon at mababang boses. Hindi sumagot si Vanessa. Sa halip lumakad ito patungo sa bintana at idinaan ang isang daliri sa pasimano. Tiningnan niya ang kanyang daliri na para bang naghahanap ng alikabok na hindi naman nakikita ng karaniwang mata. Nang wala siyang makita, bumaling siya sa kama na inayos ni Grace ng may perpektong katumpakan. Masyadong malambot ang pagkakaayos ng mga una ng reklamo ni Vanessa. Ang kanyang boses ay matalim at puno ng iritasyon. "Alam mo ba kung sino ang darating dito? Bukas, Grace, si Mr. Tanaka, ang CEO ng Tanaka Group mula sa Japan." "Alam mo ba kung gaano ka-particular ang mga Hapon sa detalye?" "Opo, ma'am," sagot ni Grace, nakatungo pa rin. Alam na alam niya iyon. Mas kilala niya ang kultura ng mga Hapon kaysa kay Vanessa. Siya ang dating nag-aasikaso sa mga delegasyon ng Pilipinas sa Japan noong siya ay nasa serbisyo pa. Ngunit ang Grace na yon ay patay na sa mata ng mundo. "Kung alam mo, bakit ang dumi-dumi pa rin ng kwartong ito?" sigaw ni Vanessa. Naglakad si Vanessa palapit kay Grace. Ang kanyang anino ay tumatakip sa liwanag ng umaga. Kinuha niya ang isang basong kristal na nakapatong sa mesa, tinaas ito sa liwanag, at pagkatapos ay marahas na ibinagsak ito pabalik sa lamesa. Ang tunog ng kristal na tumama sa kahoy ay nagdulot ng tensyon sa hangin. May mantsa ng tubig, akusa ni Vanessa, kahit na malinaw pa sa sikat ng araw ang baso. "Ma'am, kakatapos ko lang po itong pulisin," mahinahong katwiran ni Grace, bagaman alam niyang walang saysay ang mga twiran. "Gumamit ako ng microfiber na..." "Wag mo akong sagutin," putol ni Vanessa. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit na tila hindi angkop sa sitwasyon. Ang galit ni Vanessa ay hindi dahil sa baso. Ang galit niya ay nakaugat sa isang bagay na mas malalim ang selos at insecurity. Kahit nakasuot ng uniforme ng katulong si Grace, may natural na elegansya pa rin ito na hindi kayang bilhin ng pera ni Vanessa. Huminga ng malalim si Grace at kinagat ang kanyang labi upang pigilan ang sarili na sumagot. Kailangan niya ang trabahong ito. Ang mukha ng kanyang ina, si Lourdes, na nakahiga sa kama ng ospital at nakakabit sa dialysis machine, ang tanging pumipigil kay Grace na tumalikod at umalis. Ang bawat pang-iinsulto ni Vanessa ay katumbas ng isang tableta ng gamot, isang session ng dialysis, isang araw na buhay para sa kanyang ina. "Linisin mo ulit ang lahat," utos ni Vanessa, at kapag sinabi kong lahat-lahat, mula sa sahig hanggang sa kisame, kapag nakakita pa ako ng kahit isang hibla ng buhok o alikabok,
Sisiguraduhin kong sa kalsada ka pupulutin. Tumalikod si Vanessa upang umalis, ngunit bago siya makalabas ng banyo, sinadya niyang idunggol ang kanyang balakang sa balde ng maruming tubig na ginagamit ni Grace. Tumapon ang maitim at mabahong tubig sa malinis na sahig ng marmol. Ang tubig ay mabilis na kumalat, binabasa ang sapatos at laylayan ng pantalon ni Grace. Napasinghap si Grace at napatingin sa sahig na kakatapos lang niyang linisin. Tumingin siya kay Vanessa at nakita niya ang isang nangiti sa labi ng direktor, isang ngiti ng purong mali siya. Ay pasensya na, sabi ni Vanessa, nang walang bahid ng pagsisisi. Mukhang kailangan mo ngang ulitin ang sahig. Bilisan mo, Grace. Darating si Sir Kenneth mamayang hapon para sa final inspection. Ayaw nating madismaya ang CEO. Hindi ba iniwan ni Vanessa ang kwarto at ang tunog ng pagsara ng pinto ay parang hatol ng isang hukom? Naiwan si Grace na nakatayo sa gitna ng maruming tubig. Ang kanyang mga kamao ay mahigpit na nakakuyom sa gilid ng kanyang katawan. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad hanggang sa halos dumugo ito. Ang init ng kahihiyan ay umakyat sa kanyang leeg at mukha. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang basagin ang mga mamahaling florera. Gusto niyang habulin si Vanessa at ipamukha rito na siya si Grace Del Rosario ay may 2 master's degree at nagsasalita ng 5 wika, habang si Vanessa ay nakuha lang ang posisyon dahil sa koneksyon at pambubula. Ngunit huminga siya ng malalim pinakalma ang kumakabog niyang dibdib. Para kay inay, bulong niya sa sarili. Ang mga salitang iyon ay naging mantra niya sa nakalipas na 5 taon. Kinuha niya ang basahan at lumuhod muli sa basang sahig. Ang malamig na tubig ay tumagos sa tela ng kanyang pantalon, nanunuot sa kanyang balat, ngunit hindi niya ito ininda. Sanay na siya sa lamig. Sanay na siya sa dumi. Habang pinipiga niya ang basahan, bumalik ang alaala ng nakaraan. Naalala niya ang araw na pinirmahan niya ang dokumentong umako sa kasalanan ng kanyang dating asawa, si Jason. Ang pangako ni Jason na aayusin nito ang lahat na babalik ito para linisin ang pangalan niya. Isang pangako na napako at naging abo. Si Jason ay tumakas bitbit ang pera ng kumpanya at si Grace ang naiwan sa bilangguan ng kahihiyan, tinakwil ng lipunan, tinanggalan ng lisensya. At ngayon ay inalipusta ng mga taong dati ay hindi man lang makatingin sa kanya ng diretsyo. Isang matunog na vibration mula sa kanyang bulsa ang bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone na may basag na screen. Isang mensahe mula sa St. Luke's Hospital, Miss Del Rosario, paalala lang po sa outstanding balance ng inyong ina. Kailangan po nating mag-settle ng 50,000 piso bago mag-alas 5 ng hapon o mapipilitan kaming itigil ang kanyang gamutan. 50,000. Iyon ay 2 buwang sweldo niya. Napapikit si Grace. Ang bigat sa kanyang dibdib ay parang isang malaking bato na dumadagan sa kanya, pinipigilan siyang huminga. Wala na siyang mahihiraman. Naibenta na niya ang lahat ng kanyang alahas, ang kanyang sasakyan, at ang maliit na lupa na pamana ng kanyang ama. Wala nang natira, kundi ang kanyang dignidad, at kahit iyon ay unti-unti nang nauubos sa bawat araw na nagtatrabaho siya sa ilalim ni Vanessa. Kailangan kong makausap si Jessa, isip niya. Si Jessa, ang kaibigan niyang waitress sa restaurant ng resort, ay madalas na may alam na mga extra shift o racket. Baka may kailangan ng dishwasher sa gabi. Baka may kailangan ng labandera. Gagawin niya ang lahat. Tinapos niya ang paglilinis ng sahig ng mas mabilis kaysa sa karaniwan. Ang kanyang mga galaw ay puno ng determinasyon. Hindi siya pwedeng magpatalo kay Vanessa. Hindi siya pwedeng magpatalo sa buhay. Paglabas niya ng suite, ang hallway ng hotel ay abala na. Ang mga staff ay nagmamadali. May mga bit-bit na bulaklak, mga bagong kagamitan at mga dokumento. Ang The Golden Pearl ay naghahanda para sa pagdating ng delegasyon ng Hapon. Ito ang pinakamalaking kontrata sa kasaysayan ng kumpanya.
At alam ng lahat na ang kinabukasan ng resort at ang posisyon ng CEO na si Kenneth Ayala ay nakasalalay sa tagumpay ng negosasyong ito. Dumaan si Grace sa service elevator, ang masikip at mabahong elevator na nakalaan para sa mga empleyado upang hindi sila makita ng mga bisita. Pagbaba niya sa basement, dumiretso siya sa cafeteria ng mga empleyado. Doon niya nakita si Jessa na nakaupo sa isang sulok habang mabilis na kumakain ng kanin at ulam bago bumalik sa duty. Jessa, tawag ni Grace ang boses niya, ay may bahid ng pagmamadali. Lumingon si Jessa at agad na nagbago ang ekspresyon nito nang makita ang basang uniforme at ang pagod sa mga mata ni Grace. "Diyos ko, Grace, ano ang nangyari sa'yo?" Sigaw ni Jessa sabay tayo para abutan si Grace ng tissue. "Si Vanessa na naman ba? Ang bruhang yon, sarap sa bunutan." "Wala ito, Jessa. Aksidente lang pagsisinungaling ni Grace. Bagaman alam niyang hindi naniniwala ang kaibigan. Kailangan ko ng tulong. May alam ka bang extra shift ngayong gabi? Kailangan ko ng cash." Nag-text ang ospital. Natigilan si Jessa. Ang awa sa kanyang mga mata ay mas masakit para kay Grace kaysa sa galit ni Vanessa. "Grace," bulong ni Jessa. "Puno na ang schedule lang ning lahat at saka may memo na bawal ang overtime ngayon dahil nagtitipid ang management bago ang pirmahan ng kontrata." Napahawak si Grace sa gilid ng mesa. Naramdaman niya ang pag-ikot ng kanyang paningin. Kung walang overtime, walang pera. Kung walang pera, walang gamot si nanay. Pero, dagdag ni Jessa na tila may naalala, "Narinig ko sa kusina kanina. Kulang sila ng tao para sa welcome dinner bukas ng gabi para sa mga Hapon. Naghahanap sila ng server na marunong ng fine dining service. Alam kong overqualified ka pero malaki ang tip doon, Grace. At dolyar ang bayad ni Mr. Tanaka. Fine dining." Bumalik sa isip ni Grace ang mga panahong siya ang bisita, hindi ang nagsisilbi. Ang mga panahong siya ang tinatanong kung anong vintage ng alak ang gusto niya. Ngayon, siya ang magsasalin nito. Kukunin ko mabilis na sagot ni Grace. "Sino ang kakausapin ko?" "Si Chef Rolando." Pero Grace, nag-aalala si Jessa, nandoon si Vanessa. Siya ang mag-aasikaso sa mga bisita. Siguradong pahihirapan kanya kapag nakita kanya doon. "Wala akong pakialam," matigas na sabi ni Grace. "Kahit ipahiya niya ako sa harap ng buong delegasyon, basta may maiuwi akong pera para kay Inay gagawin ko." Tinitigan siya ni Jessa ng matagal pagkatapos ay tumango. "Sige, sasabihin ko kay Chef. Pero mag-ingat ka. Narinig ko rin na darating si Sir Kenneth. At alam mo naman kung gaano ka-strikto yon. Isang mali lang tanggal agad." Kenneth Ayala, ang batang CEO na nagmana ng imperyo ng kanyang ama at pilit na pinatutunayan ang kanyang sarili. Balita sa buong kumpanya na malamig ito, walang puso, at tanging resulta lang ang mahalaga. Hindi pa ito nakikita ni Grace nang malapitan, ngunit alam niya ang reputasyon nito. "Salamat, Jessa," sabi ni Grace, at sa unang pagkakataon sa araw na yon, nakaramdam siya ng kaunting pag-asa. Umalis si Grace sa cafeteria at bumalik sa kanyang trabaho. Habang naglalakad siya sa mahabang koridor ng basement, napadaan siya sa isang malaking salamin. Huminto siya sandali at tinitigan ang kanyang sarili. Ang babaeng nakatingin pabalik ay payat, maputla at may mga mata na puno ng pagod. Ang uniforme niya ay nagusot at basa. Pero sa kabila ng lahat ng yon, inayos ni Grace ang kanyang buhok, itinaas ang kanyang baba, at tinuwid ang kanyang likod. "Ako pa rin si Grace Del Rosario," bulong niya sa refleksyon. "Maaring kinuha nila ang lahat sa akin, pero hindi ang aking kakayahan." Hindi niya alam na sa itaas sa marangyang opisina ng CEO, isang desisyon ang ginagawa na magbabago ng takbo ng kanyang buhay. At ang pagdating ng mga Hapon ay magiging susi, hindi lang sa kaligtasan ng kanyang ina, kundi sa pagbubukas ng isang pinto na matagal nang nakasara ang pinto patungo sa katotohanan.
Sa di kalayuan ng tunog ng sirena ng ambulansya ay marahang umalingaw-ngaw sa labas ng resort, isang paalala na ang oras ay tumatakbo at para kay Grace, ang bawat segundo ay isang pakikipagbuno sa tadhana. Handa na siya para sa laban bukas. Handa na siyang maging anino sa piging ng mga hari. Kahit na ang totoo, siya ang may suot na korona na hindi nakikita ng iba. Ang hangin sa loob ng VIP banquet hall ay amoy mamahaling kandila at sariwang bulaklak. Ngunit para kay Grace, ito ay tila kulungan na gawa sa ginto. Nakayuko siya habang pinupunasan ang gilid ng mahabang hapagkainan na yari sa purong mahogany. Sa kabilang dulo ng silid, isang malaking florera ang nakapatong sa isang pedestal. Isa itong magarbong pagsasama-sama ng mga pulang rosas, nagtataasang orchids, at makikintab na dahon, isang disenyong pinili ni Vanessa para magpakitang gilas. Ngunit alam ni Grace, base sa kanyang mga taon ng pakikipag-ugnayan sa mga matataas na opisyal ng Japan na ang ganitong uring pagpaparangya ay isang malaking pagkakamali. Ang mga Hapon, lalo na ang mga tradisyonal na negosyanteng tulad ng darating na bisita, ay nagpapahalaga sa sining ng ikebana, ang balanse kapayakan at ang paggalang sa natural na anyo ng kalikasan. Ang malaking florera ni Vanessa ay hindi nagpapakita ng paggalang, nagpapakita ito ng kawalan ng kultura. Nang matiyak ni Grace na walang ibang tao sa silid, dahan-dahan siyang lumapit sa pedestal. Ang kanyang mga kamay na sanay sa paglilinis ng mga kubeta ay nanginginig ng bahagya, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pananabik na muling hawakan ang isang bagay na may kinalaman sa sining at diplomasya. Maingat niyang hinugot ang mga labis na pulang rosas na sumisira sa balanse ng disenyo. Tinapiyas niya ang ilang maiingay na dahon at inayos ang mga sanga upang bumuo ng isang hugis na tatsulok, isang klasikong prinsipyo ng ikebana na sumisimbolo sa langit lupa at tao. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang magulong kumpol ng mga bulaklak ay naging isang tahimik ngunit makapangyarihang obra maestra. Walang labis, walang kulang. Isang perpektong pag-ibig sa kapayakan. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang ginawa, isang mabigat na pinto sa likuran ang bumukas. Ang mga yabag ng matitigas na sapatos na katad ay umalingaw-ngaw sa makintab na sahig. Mabilis na umatras si Grace, kinuha ang kanyang basahan at nagkunwaring nagpupunas sa paanan ng pedestal. Ibinaba niya ang kanyang ulo, tinakpan ng kanyang buhok, ang gilid ng kanyang mukha. Nasanay na siyang maging isang anino na hindi dapat mapansin. Pumasok si Kenneth Ayala, ang CEO ng resort. Ang kanyang presensya ay tila humigop sa lahat ng hangin sa silid. Suot ang isang madilim na asul na suit na perpektong nakalapat sa kanyang balikat. Ang kanyang mukha ay seryoso, walang bahid ng ngiti, at ang kanyang mga mata ay nagmamasid sa bawat sulok ng bulwagan. Nakasalalay sa gabi ng bukas ang bilyon-bilyong pisong pamumuhunan. At para sa isang lalaking tulad ni Kenneth, na pilit pinatutunayan ang sarili sa board of directors na pinamumunuan ng kanyang ama, ang pagkabigo ay hindi isang opsyon. Sa kanyang likuran ay nagmamadaling sumunod si Vanessa. Bit-bit ang isang makapal na folder at may suot ng ngiting pilit na pilit. Sir Kenneth, lahat po ay nakahanda na wika ni Vanessa sa tonong malambing at puno ng pagmamalaki. Ang menu ay na-finalize na at ang mga upuan ay nakaayos ayon sa protocol. Sigurado akong mapapabilib natin ang delegasyon. Huminto si Kenneth sa gitna ng silid. Ang kanyang malamig na paningin ay nagpalipat-lipat sa mga silya, sa mga basong kristal, hanggang sa dumapo ito sa pedestal kung saan nakapatong ang florera. Dahan-dahang lumapit si Kenneth sa mga bulaklak. Tinitigan niya ang maayos na pagkakahugis ng mga sanga at ang simpleng ganda ng mga natirang orchids. Isang bihirang pagkakataon ang makitang lumambot ang ekspresyon ng matapang na CEO. Sino ang nag-ayos nito? Tanong ni Kenneth. Ang kanyang boses ay may lalim na nagpapahiwatig
ng tunay na paghanga. Nakakita na ako ng maraming floral arrangement, ngunit bihira ang nakakaintindi sa sining ng ikebana. Ito ay nagpapakita ng malalim na pag-unawa sa kulturang Hapon. Isang napakahusay na detalye. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita ni Grace ang pagkabigla sa mukha ni Vanessa. Walang alam ang direktor tungkol sa ikebana. Ang orihinal na utos nito sa mga florist ay punuin ang florera hanggang sa magmukha itong fiesta. Ngunit sa halip na aminin ang katotohanan, mabilis na nakabawi si Vanessa. Humakbang ito palapit kay Kenneth, ang nangiti ay mas lalong lumawak. "Ako po, Sir Kenneth," sagot ni Vanessa nang walang anumang pag-aalinlangan. "Sinadya ko po talagang ipabago ang disenyo kaninang umaga. Pinag-aralan ko po ang mga hilig ni Mr. Tanaka at naisip kong mas ikatutuwa niya ang isang minimalist na approach. Nais ko pong maramdaman niya ang respeto natin sa kanyang kultura." Napakuyom ang mga kamay ni Grace sa hawak niyang basahan. Ang pagnanakaw ng kredito ay ginawa ni Vanessa ng napakakinis na tila sanay na ito sa pag-angkin ng mga bagay na hindi naman sa kanya. Ngunit nanatiling nakayuko si Grace. Wala siyang karapatang magsalita. Siya ay isang hamak na tagalinis lamang. Ang kanyang boses ay walang halaga laban sa isang direktor. Ang labanang ito ay hindi para sa kanya. Kailangan niyang magtimpi para sa buhay ng kanyang ina. "Mabuting trabaho, Vanessa," papuri ni Kenneth. Hindi inaalis ang tingin sa mga bulaklak. Ang mga ganitong maliliit na detalye ang nagpapanalo ng mga kontrata. "Ipagpatuloy mo yan bukas." "Salamat po, Sir Kenneth," tugon ni Vanessa. Ang boses ay nag-uumapaw sa tagumpay. Sa pag-ikot ni Vanessa, dumapo ang kanyang matalim na paningin sa sulok kung saan nakaluhod si Grace. Ang pagmamalaki sa mukha ni Vanessa ay napalitan ng inis at pandidiri. Ang presensya ng isang janitress sa loob ng kanyang perpektong VIP room ay isang mantsa sa kanyang paningin. Lumapit si Vanessa kay Grace habang si Kenneth ay abala sa pagbabasa ng mga dokumento sa kabilang lamesa. Yumuko ng bahagya ang direktor at bumulong sa paraang tanging silang dalawa lamang ang makakarinig. "Bakit nandito ka pa?" mariing tanong ni Vanessa. Ang kanyang mga salita ay tumatagos na parang karayom. "Tapos na ang paglilinis dito. Gusto mo bang makita ka ni Sir Kenneth na gumagapang dyan? Na parang basahan." "Ma'am, kakatapos ko lang pulinisin ang ilalim ng pedestal," mahinang sagot ni Grace. Pilit na pinapanatili ang paggalang sa kabila ng pang-iinsulto. "Umalis ka na dito." Utos ni Vanessa. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit at pagmamataas. "At dahil mukhang marami kang bakanting oras para makialam sa mga lugar na hindi ka kabilang, doon ka mag-report sa basement kitchen. Kailangan nila ng maghuhugas ng mga kaldero. Doon ka nararapat, Grace, sa ilalim kasama ng mga dumi na hindi namin gustong makita." Tinanggap ni Grace ang mga salita nang walang anumang reaksyon sa kanyang mukha. Matagal na niyang pinatay ang kanyang ego. Ang bawat paglunok ng kahihiyan ay para kay Nanay Lourdes. Tumango lamang siya at tahimik na iniligpit ang kanyang mga kagamitan. Nang tumayo siya upang lisanin ang silid, napadaan siya sa mahabang lamesa kung saan iniwan ni Kenneth ang isang nakabukas na folder. Isang mabilis na hangin mula sa aircon ang naglipat sa pahina ng dokumento. Inilalantad ang isang pahina na naglalaman ng litrato at pangalan ng pinakamahalagang panauhin. Huminto ang paghinga ni Grace. Parang pinako ang kanyang mga paa sa sahig. Sa papel na yon ay nakaimprenta ang isang pamilyar na mukha. Isang matandang lalaking Hapon na may seryosong mga mata at matikas na tindig. Sa ilalim ng litrato ay nakasulat ang pangalan, Akira Tanaka, Chairman of Tanaka Keiretsu. Isang malamig na kaba ang gumapang sa buong gulugod ni Grace. Ang mga alaala mula 5 taon na ang nakalipas ay mabilis na bumalik na parang isang malakas na alon. Naalala niya ang isang malaking komperensya sa Kyoto. Siya ang nagsilbing punong tagapagsalin at diplomatikong tagapayo ng delegasyon ng Pilipinas.
Naalala niya kung paano siya kinamayan ni Akira Tanaka, pinuri ang kanyang husay sa wika at binigyang diin ang kanyang paghanga sa integridad ni Grace. Ang mga taong katulad mo na nagpapahalaga sa katotohanan ang nagpapatibay sa tulay ng dalawang bansa, ang eksaktong sinabi noon ni Mr. Tanaka sa kanya. At ngayon, ang parehong lalaki ay darating sa resort na ito. Ang lalaking humanga sa kanyang katapatan ay makikita siyang nagtatago sa likod ng uniforme ng isang tagalinis, nabubuhay sa kahihiyan ng isang krimen na hindi naman siya ang gumawa. Ang hiya at takot na maramdaman ang panghuhusga nito ay sapat na upang lamunin siya ng buo. Ano pang tinitingin-tingin mo dyan? Ang matalim na boses ni Vanessa ay pumutol sa kanyang pag-iisip. Yumuko agad si Grace at naglakad palabas ng silid nang hindi lumilingon. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa hawakan ng kanyang timba. Habang bumababa siya sa service elevator patungo sa mainit at nakakasulasok na basement kitchen, naramdaman ni Grace ang bigat ng tadhana. Bukas ng gabi, siya ang itinalagang magsilbi sa hapunan nina Kenneth Ayala at Akira Tanaka. Bukas ng gabi, ang babaeng walang alam sa wikang Hapon na si Vanessa ang magiging opisyal na tagapagsalin habang ang tunay na eksperto ay tahimik na magsasalin ng alak. Isang mapanganib na laro ang nakatakdang mangyari. Alam ni Grace na ang buhay ng kanyang ina ay nakasalalay sa pagiging isang anino. Ngunit habang inaalala niya ang mapagmataas na mukha ni Vanessa at ang pangalan ng marangal na si Mr. Tanaka, isang maliit ngunit nag-aapoy na katanungan ang nabuo sa kanyang isipan. Hanggang kailan siya magpapanggap na bulag at pipi habang ang mga sinungaling ay patuloy na naghahari? Ang gabi ay bumalot sa The Golden Pearl Resort and Casino, bit-bit ang malamig na simoy ng hangin mula sa dagat. Sa loob ng pinakapribadong silid-kainan ng hotel, ang paligid ay nag-uumapaw sa karangyaan. Ang malaking chandelier sa kisame ay nagbibigay ng ginintuang liwanag na tumatama sa mga basong kristal at kubyertos na yari sa pilak. Walang puwang para sa pagkakamali sa gabing ito. Si Grace ay nakatayo sa isang madilim na sulok ng silid, suot ang formal na itim na uniforme ng mga server na hiniram lamang niya mula sa Departamento ng Food and Beverage. Dahil sa biglaang pagkakasakit ng dalawang pangunahing serbidora, napilitan si Chef Rolando na kunin si Grace mula sa housekeeping upang tumulong sa pagbubuhos ng alak. Isang simpleng trabaho, lumapit ng tahimik magsalin ng inumin at maglaho na parang anino. Para kay Grace, ito ang perpektong paraan upang kumita ng dagdag para sa ospital ng kanyang ina nang hindi napapansin. Sa gitna ng mahabang mesa ay nakaupo ang mga taong may hawak ng kapangyarihan. Sa isang panig ay si Kenneth Ayala, ang tigasin at seryosong CEO na ang mga mata ay nakatutok sa mga dokumentong nasa kanyang harapan. Sa kanyang tabi ay si Vanessa nakasuot ng isang pulang bestida na umaagaw ng pansin ng buhok ay maayos na nakapusod at ang mga labi ay nakapinta ng matingkad na kulay. Siya ang nagsisilbing tulay ng komunikasyon sa gabing iyon. Sa kabilang panig ay si Akira Tanaka, ang bilyonaryong Hapon. Ang kanyang mukha ay kalmado, ang kanyang tindig ay nagpapakita ng mahabang karanasan sa pagnenegosyo. Kasama niya ang dalawang tahimik na tagapayo na hindi man lang gumagalaw maliban kung kinakailangan. Nagsimula ang formal na hapunan. Dahan-dahang lumapit si Grace sa likuran ni Mr. Tanaka upang magsalin ng pulang alak. Ang kanyang mga galaw ay banayad at may sukat, isang kasanayang natutunan niya mula sa mga taon ng pagdalo sa mga piging ng mga embahada. Nang mapansin ni Mr. Tanaka ang maingat na pagsasalin ng alak na hindi man lang tumatalsik o umaapaw, bahagya itong tumango kay Grace bilang tanda ng pagkilala sa magandang serbisyo. Yumuko lamang si Grace at mabilis na bumalik sa kanyang pwesto sa gilid. Nagsimula ang seryosong usapan.
Nagsalita si Mr. Tanaka. Sa wikang Hapon ang kanyang boses ay mababa, formal at may bigat. Sa isip ni Grace, automatikong gumana ang kanyang kakayahan. Ang mga salitang binibitawan ng matandang negosyante ay mabilis na naging malinaw na Tagalog at Ingles sa kanyang utak. Sinabi ni Mr. Tanaka na lubos siyang nagagalak sa ganda ng pasilidad at sa magandang pagtanggap ng kumpanya ni Kenneth. Bumaling si Vanessa kay Kenneth at nagsalita ng may malawak na ngiti. Sinabi ni Vanessa na nagpapasalamat si Mr. Tanaka at labis na humahanga sa pamumuno ni Kenneth. Isang tumpak na salin, nakahinga ng maluwag si Grace. Marahil ay may kakayahan naman talaga si Vanessa at nag-aalala lamang siya ng walang dahilan. Ngunit nagbago ang ihip ng hangin nang dumating ang usapan sa mga teknikal na bahagi ng kontrata. Inilabas ni Mr. Tanaka ang isang pahina mula sa kanyang folder at itinuro ang isang tiyak na talata. Ang kanyang mukha ay naging mas seryoso, ang kanyang mga mata ay naghahanap ng kasagutan. Nagsalita si Mr. Tanaka ng mahaba. Nakinig si Grace mula sa kanyang sulok. Ang mga salitang ginamit ng Hapon ay malalalim at teknikal patungkol sa mga sensitibong issue sa batas ng Pilipinas. Isinalin ni Grace sa kanyang isip ang bawat pangungusap ni Mr. Tanaka. Sinabi nito na mayroon siyang malaking alalahanin tungkol sa probisyon ng pagbabahagi ng panganib o risk sharing. Bukod doon, nababahala ang kanilang lupon tungkol sa issue ng lupang ninuno kung saan itatayo ang ikalawang yugto ng resort. Nais nilang matiyak na walang mga katutubong komunidad ang sapilitang paaalisin dahil ang kumpanya nila ay mahigpit na sumusunod sa pandaigdigang pamantayan ng etika. Kung hindi malilinaw ang isyong ito, hindi sila makakapirma sa kasunduan. Ito ay isang lehitimo at mabigat na pahayag. Ang pag-angkin ng mga lupang ninuno ay isang mainit na issue at ang maling hakbang dito ay maaaring sumira sa reputasyon ng magkabilang panig. Tumingin si Kenneth kay Vanessa, naghihintay ng salin. Inaasahan niyang malaman kung ano ang ikinababahala ng kanyang mahalagang bisita. Ngumiti si Vanessa, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Inayos niya ang kanyang pag-upo, humarap kay Kenneth at nagsalita sa tonong magaan at tila walang anumang problema. Ayon kay Vanessa, sinasabi raw ni Mr. Tanaka na napakaganda ng lokasyon ng lupa para sa ikalawang yugto ng proyekto. Wala raw silang nakikitang problema sa mga teknikal na aspeto at gusto lamang daw nitong malaman kung kailan maaaring simulan ang pagpaplano para sa malaking salo-salo bilang pagdiriwang ng pagkakasundo. Isang matinding pagkabigla ang rumihistro sa buong pagkatao ni Grace. Nanlamig ang kanyang mga kamay na nakakapit sa puting tela na pamunas ng bote ng alak. Hindi yon ang sinabi ng Hapon. Wala ni isang salita tungkol sa salo-salo. Walang pahayag ng pagsang-ayon. Binaluktot ni Vanessa ang katotohanan ng buong buo. Tinakpan niya ang isang napakaseryosong issue na may kinalaman sa karapatang pantao at batas ng lupa at ginawa itong isang simpleng papuri. Bakit gagawin yun ni Vanessa? Mabilis na nagtagpi-tagpi ang mga piraso sa isip ni Grace. Kung malalaman ni Kenneth ang tungkol sa problema sa lupang ninuno, tiyak na ipapatigil nito ang negosasyon upang magsagawa ng malalimang investigasyon. Aabuti ng ilang buwan ang proseso. Ngunit kung mapapapirma ni Vanessa si Kenneth at si Mr. Tanaka ngayong gabi, nang hindi nagkakaunawaan tuloy ang proyekto, may malaking porsyento o komisyon na naghihintay para sa mga ahenteng nagmadali sa transaksyon. Ibinibenta ni Vanessa ang integridad ng kumpanya at inilalagay sa panganib ang pangalan ni Kenneth habang nililinlang ang isang marangal na negosyanteng Hapon. At ginagawa niya ito sa mismong harapan nila nang may matamis na ngiti sa kanyang mga labi. Tumango si Kenneth, bakas ang ginhawa at tagumpay sa kanyang mukha. Naniwala siya ng buong buo sa kanyang direktor. Kung gayon, sabihin mo kay Mr. Tanaka na ikinagagalak ko ang kanyang tiwala
Sagot ni Kenneth kay Vanessa, sabihin mo na ang pagdiriwang ay mangyayari sa lalong madaling panahon at kami na ang bahala sa lahat ng detalye. Nang isalin ito ni Vanessa sa wikang Hapon, ginamit niya ang mga simpleng salita. Sinabi niya kay Mr. Tanaka na inaako na ni Kenneth ang lahat ng responsibilidad at wala na itong dapat ipag-alala. Kumunot ang noo ni Mr. Tanaka. Ang kasagutan ni Kenneth ay masyadong mababaw para sa napakabigat na katanungan na kanyang binitiwan. Inaasahan niya ang isang detalyadong paliwanag tungkol sa mga legal na hakbang, ngunit ang ibinigay sa kanya ay isang malabong pangako ng pag-ako sa responsibilidad. Dahil hindi siya nakakaintindi ng Tagalog o Ingles, wala siyang paraan upang malaman na ang kanyang tanong ay hindi kailanman nakarating kay Kenneth. Ang tensyon sa dibdib ni Grace ay parang isang lubid na patuloy na hinihigpitan. Nakita niya ang eksaktong sitwasyong ito noon. Nakita niya kung paano ginamit ng kanyang dating asawa ang pagkakaiba ng wika upang magnakaw at manlinlang isang panloloko kung saan si Grace ang naiwang sumalo ng lahat ng parusa at kahihiyan. Ang sakit ng nakaraan ay nagbabadyang bumalik at saksakin siya ng paulit-ulit. Pinilit ni Grace na panatilihin ang kanyang mukhang walang emosyon habang humahakbang siya palapit sa mesa upang magsali ng tubig sa baso ni Kenneth. Ang kanyang paghinga ay mabigat. Ang bawat hakbang ay tila paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Naririnig niya ang boses ng kanyang ina sa kanyang isipan. Ang paalala na ang dignidad ng isang tao ay hindi nasusukat sa kanyang suot, kundi sa kanyang pinaninindigan. Ngunit kasabay nito ay ang takot na kapag binuksan niya ang kanyang bibig, mawawalan siya ng trabaho. Mawawalan ng pambayad sa ospital ang kanyang ina. Itatapon siya palabas ng resort nang walang natitirang dangal. Habang maingat na binubuhusan ni Grace ang baso ni Kenneth, muling nagsalita si Mr. Tanaka. Sa pagkakataong ito, ang tono ng matanda ay mas madiin nagpapakita ng kaunting pagkadismaya. Nagtanong ito kung nabasa ba ng maayos ng pamunuan ng pahina 24 ng kontrata, ang partikular na seksyon na nagbibigay ng labis na pabor sa kumpanya ni Kenneth kung sakaling magkaroon ng aberya sa lupa. Muling sumalo si Vanessa. Ang kanyang nangiti ay hindi nawala, ngunit may kaba na sa kanyang mga mata na napansin lamang ng isang bihasang tagamasid tulad ni Grace. Sinabi ni Vanessa kay Kenneth na nagtatanong lamang ang Hapon kung maari nilang tikman ang ipinagmamalaking lokal na alak ng Pilipinas bilang pampabawas ng pagod mula sa biyahe. Isang kasinungalingan na naman, isang napakawalang hiyang pagtatakip. Tumingin si Kenneth kay Grace at sumenyas gamit ang kanyang kamay. Ibigay mo sa kanya ang pinakamagandang alak natin, utos nito sa mababang boses. Yumuko si Grace. Ang paghawak niya sa bote ng alak ay napakahigpit hanggang sa pumuti ang kanyang mga buko. Habang papalapit siya kay Mr. Tanaka upang magsalin ng alak, sa halip na magbigay ng sagot sa isang seryosong issue sa negosyo, nakita niya ang pagkalito at pagkadismaya sa mga mata ng matandang Hapon. Inisip marahil nito na walang galang ang pamunuan ng The Golden Pearl at iniiwasan ang kanyang mahalagang tanong. Ang kasunduan na magbibigay sana ng libu-libong trabaho sa mga Pilipino at magliligtas sa kumpanya ni Kenneth ay malapit ng gumuho lahat dahil sa pansariling kasakiman ng isang tao. At ang tanging nakakaalam ng katotohanan ay ang isang babaeng nakasuot ng hiniram na uniforme ng serbidora, isang babaeng tinuruan ng lipunan na manatiling tahimik at maging isang anino lamang sa likuran. Dahan-dahang inilapat ni Grace ang basong kristal sa ibabaw ng mesa ng walang anumang ingay. Tumingala siya at sandaling nagtama ang paningin nila ni Vanessa. Sa mga mata ng direktor, nakita niya ang matinding kayabangan ng isang taong naniniwalang hindi siya kailanman mabibisto. Bumalik si Grace sa kanyang madilim na sulok. Ang kanyang isip ay nagtatalo.
Ang takot para sa kanyang sarili at ang responsibilidad sa katotohanan ay patuloy na nagbabanggaan. Sa harap niya inihahanda na ni Kenneth ang kanyang panulat upang pirmahan ang isang pahina ng kasunduan na puno ng patibong. Ang mga maskara sa hapagkainan ay nakasuot ng mahigpit, ngunit alam ni Grace na may isang kailangang magtanggal nito bago mahuli ang lahat. Ang hangin sa loob ng VIP banquet hall ay tila naging kasing bigat ng tingga. Matapos ang ilang palitan ng mababaw na usapan at mga maling salin, nakarating ang hapunan sa pinakamahalagang bahagi nito. Inilabas ng isa sa mga tagapayo ni Mr. Tanaka ang huling pahina ng kontrata. Ang itim na pluma ay nakapatong sa ibabaw ng mesa, naghihintay na lamang ng pirma na magsasara sa bilyon-bilyong pisong kasunduan. Ngunit bago pa man damputin ni Mr. Tanaka ang pluma, itinaas niya ang kanyang kamay upang patigilin ang lahat. Ang kanyang mukha ay nabalot ng isang seryosong anino. Bilang isang pinuno na dumaan sa napakaraming krisis at tagumpay, alam niya na ang pinakamahalagang puhunan sa anumang negosyo ay hindi pera, kundi ang pagkatao ng kanyang makakasosyo. Nagpasya siyang subukan si Kenneth Ayala sa huling pagkakataon. Tumingin ng diretso si Mr. Tanaka sa mga mata ng batang CEO. Nagsalita siya sa wikang Hapon, ngunit hindi ito ang karaniwang wika ng negosyo. Ginamit niya ang keigo, ang pinakamataas at pinakapormal na antas ng wikang Hapon na madalas gamitin sa mga malalalim na pilosopikal na usapan at tradisyonal na tula. Mula sa kanyang pwesto, pigil hiningang nakinig si Grace. Ang bawat pantig na lumabas sa bibig ng matanda ay pumalo sa kanyang isipan nang may buong linaw. Tinatanong ni Mr. Tanaka kung ano ang tunay na layunin ng puso ni Kenneth. Sinabi niya na ang kalikasan ay hindi pag-aari ng tao, kundi isang hiram na yaman mula sa mga susunod na henerasyon. Ang kanyang tanong ay tumpak at bumabaon. Bago ko ilagay ang aking pangalan sa kasunduang ito, nais kong malaman ang laman ng iyong budhi. Pagkalipas ng 10 taon, mananatili bang isang paraiso ang lupaing ito para sa mga mamamayan? O gagawin ninyo itong isang malawak na sementeryo ng mga basurang industrial para sa pansariling yaman? Isang napakabigat na katanungan. Ito ay isang pagsubok sa moralidad, isang tanong na magpapasya kung karapat-dapat bang pagkatiwalaan ng mga Hapon ang kumpanya ni Kenneth. Lahat ng mata ay bumaling kay Vanessa. Inaasahan ng lahat ang kanyang pagsasalin. Nakita ni Grace ang mabilis na pagbabago sa ekspresyon ng direktor. Nawala ang mapagmataas na ngiti ni Vanessa kahit sa isang iglap lamang. Kumunot ang kanyang noo at ang kanyang mga mata ay nagpakita ng panandaliang pagkalito at kaba. Ang formal na keigo ay masyadong malalim para sa limitadong kaalaman ni Vanessa. Hindi niya naunawaan ang mga salitang kalikasan, henerasyon, at basurang industrial dahil hindi ito bahagi ng kanyang mga isinaulong script. Ngunit dahil sa labis na kayabangan at takot na mapahiya, mabilis na binawi ni Vanessa ang kanyang sarili. Ibinalik niya ang kanyang matamis at pilit na ngiti. Humilig siya ng bahagya kay Kenneth at nagsalita ng may tonong naglalambing. Sir Kenneth, bulong ni Vanessa, ang kanyang boses ay may halong pagmamalaki. Mangha na mangha po si Mr. Tanaka sa kalidad ng serbisyo natin. Gusto niya lang daw pong malaman kung ilang taon nang nakaimbak sa bariles ang alak na ipinatikim natin sa kanya ngayong gabi. Napakasarap daw po kasi. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Grace. Ang matinding inis na kanina pa namumuo sa kanyang dibdib ay sumiklab at naging isang malaking apoy. Ang katanungan tungkol sa dangal at kinabukasan ng bansa ay ibinaba ni Vanessa sa isang walang kwentang usapan tungkol sa alak. Isang napakalaking pambabastos. Isang kasuklam-suklam na panlilinlang. Nang marinig yun ni Kenneth, bahagya siyang ngumiti, naghanda na sumagot tungkol sa kasaysayan ng alak
upang masiyahan ang bisita. Wala siyang kamalay-malay na ang kanyang isasagot ay magpapatunay kay Mr. Tanaka na siya ay isang mababaw at walang kwentang negosyante. Kung sasagot si Kenneth tungkol sa alak, iisipin ng Hapon na iniiwasan ng CEO ang tanong tungkol sa kalikasan. Iyon na ang magiging katapusan ng negosasyon. Sa isip ni Grace, nagunahan ang mga alaala. Nakita niya ang mukha ng kanyang dating asawa habang pinipirmahan ang mga pekeng papeles. Naramdaman niya muli ang sakit ng pagtataksil nang hayaan siyang makulong sa kasalanang hindi niya ginawa. Ang buong buhay niya ay nasira dahil sa mga taong ginagamit ang wika upang magsinungaling at magnakaw. At ngayon, sa mismong harapan niya inuulit ni Vanessa ang parehong krimen. Naalala niya ang paalala ng kanyang ama, isang dating diplomatiko. Ang wika ay isang tulay na nagdurugtong sa mga kaluluwa. Kapag nilason mo ang tulay, pinapatay mo ang katotohanan. Kasabay nito pumasok sa kanyang isip ang mukha ng kanyang inang si Lourdes na nakahiga sa ospital. Kung kikilos siya, baka masisante siya. Baka itaboy siya sa kalsada. Ngunit kung mananahimik siya, papayagan niyang magwagi ang kasamaan at isusuko niya ang huling piraso ng kanyang pagkatao. Hindi na siya makapapayag. Hindi na siya magiging biktima ng mga sinungaling. Dumampot si Grace ng isang malinis na bote ng tubig. Ang kanyang mga kamay na kanina ay nanginginig sa kaba ay biglang naging matatag. Ang kalmadong determinasyon ay pumalit sa kanyang takot. Naglakad siya patungo sa upuan ni Kenneth. Ang kanyang mga hakbang ay walang ingay sa makapal na karpet. Nang makalapit siya, dahan-dahan siyang yumuko mula sa likuran ni Kenneth upang salinan ang basong kristal nito. Masyado siyang malapit, kaya't naamoy niya ang mamahaling pabango ng CEO at ang formalidad ng telang suot nito. Ang distansya nila ay sapat lamang upang hindi makatawag pansin sa mga bisita. Habang ang malamig na tubig ay umaagos sa baso, ibinuka ni Grace ang kanyang mga labi. Sa isang boses na napakahina, ngunit may diin, na parang talim ng patalim nagsalita siya ng tuwid, gamit ang malinis at edukadong Tagalog na may halong perpektong Ingles. Nagsisinungaling ang iyong translator, sir. Huminto ang paghinga ni Kenneth. Ang kanyang daliri na nakapatong sa mesa ay nanigas. Hindi siya tumigil sa pagbubuhos ng tubig habang nagpapatuloy sa pagbulong. Sinusubukan ni Mr. Tanaka ang iyong prinsipyo, hindi ang iyong panlasa. Tinatanong niya kung gagawin mong basurahan ng industriya ang lupaing ito pagkalipas ng 10 taon. Hinihintay niya ang iyong pangako sa kalikasan at sa mga tao. Wala siyang pakialam sa alak. Kung sasagutin mo ang tungkol sa inumin, mawawala sa iyo ang kontrata. Natapos ni Grace ang pagsasali ng tubig. Itinaas niya ang bote ng may perpektong kagandahang asal at umahon mula sa pagkakayuko. Ang kanyang mukha ay nanatiling blangko, parang isang ordinaryong serbidora na gumagawa lamang ng kanyang tungkulin. Ngunit ang epekto ng kanyang mga salita ay parang isang kidlat na tumama sa gitna ng silid. Hindi agad nakakilos si Kenneth. Ang baso ng alak na hawak niya sa kabilang kamay ay nanatiling nakabitin sa ere. Unti-unting lumingon ang CEO. Ang kanyang mga mata na palaging puno ng malamig na kumpiyansa ay may bahid ngayon ng matinding pagkabigla at pagdududa. Tiningnan niya si Vanessa na kasalukuyang nakangiti ng pagkatamis-tamis habang nakatingin kay Mr. Tanaka. Ang nangiti ni Vanessa ay tila naging isang nakakadiring maskara. Pagkatapos dahan-dahang itinaas ni Kenneth ang kanyang paningin upang salubungin ang mga mata ng serbidora sa kanyang likuran. Nagkatinginan sila ni Grace. Sa loob ng 2 segundo na tila tumagal ng isang habambuhay, nakita ni Kenneth na ang babaeng nakasuot ng simpleng uniforme ay hindi nag-iwas ng tingin. Walang takot, walang pag-aalinlangan, walang bahid ng pagsisinungaling sa mga mata ni Grace. Nakita ni Kenneth ang isang babaeng nakakaalam
ng kanyang halaga, isang babaeng may taglay na talino at kapangyarihan na pilit itinatago sa ilalim ng isang marangal na pagpapanggap. Ibinaba ni Kenneth ang kanyang baso sa mesa. Ang paglapag nito ay nagdulot ng isang mahinang kalansing na bumasag sa katahimikan ng kanyang isipan. Ang matalinong CEO ay hindi na nangailangan ng mahabang oras upang mag-isip. Sa kanyang negosyo, natuto siyang basahin ang mga tao. Nakita niya ang pagkasindak sa mga mata ni Vanessa kanina bago ito nagsalita at naririnig niya ang buong katotohanan sa mahinahon ngunit matapang na boses ni Grace. Lumingon si Kenneth kay Mr. Tanaka. Ang kanyang ekspresyon ay naging mas seryoso at malalim. Sa halip na magsalita tungkol sa alak, gaya ng iminungkahi ni Vanessa, iniwawas niya ang kanyang tingin sa direktor at nagsimulang bumuo ng isang sagot na magliligtas sa kanyang karangalan at sa kinabukasan ng kanyang kumpanya. At alam niyang may isang taong kailangan magbayad sa ginawang panlilinlang sa gabing ito. Si Grace ay tahimik na umatras pabalik sa kanyang madilim na sulok. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas, ngunit para sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, nakaramdam siya ng kalayaan. Ang tulay ng katotohanan ay muli niyang naitayo at anuman ang maging parusa, nakahanda siyang harapin ito ng nakataasang noo. Ang katahimikan sa loob ng VIP banquet hall ay tila isang napipintong bagyo. Matapos marinig ni Kenneth Ayala ang ibinulong ng serbidora, hindi siya nagpakita ng anumang marahas na reaksyon. Bilang isang lalaking lumaki sa mundo ng negosyo, sanay siyang magtago ng emosyon. Ngunit sa likod ng kanyang kalmadong mukha ay ang mabilis na pag-ikot ng kanyang isipan. Kailangan niya ng ebidensya. Kailangan niyang patunayan kung sino sa 2 babaeng ito ang nagsisinungaling. Dahan-dahang inilapag ni Kenneth ang kanyang baso. Tumingin siya kay Vanessa, na kasalukuyang nakangiti pa rin, umaasang napaikot na niya ang buong sitwasyon. Vanessa, panimula ni Kenneth ang kanyang boses ay mababa at walang bahid ng galit, ngunit may lalim na nakakakilabot. Nais kong linawin ang sinabi ni Mr. Tanaka. Sabihin mo sa kanya na ang aking pananaw para sa susunod na 10 taon ay nakaangkla sa pangangalaga ng kalikasan. Itanong mo kung anong partikular na basurang industrial ang inaalala ng kanyang lupon dahil tinitiyak ko na walang masisirang lupang ninuno sa proyektong ito. Namutla si Vanessa. Ang kanyang makapal na makeup ay hindi sapat upang itago ang biglaang pagkawala ng kulay sa kanyang mukha. Nanlaki ang kanyang mga mata at bahagyang naawang ang kanyang mga labi. Hindi niya inaasahan ang mga salitang yon mula sa CEO. Wala siyang alam sa salitang Hapon para sa basurang industrial o lupang ninuno. At higit sa lahat, kung isasalin niya ito ngayon, malalantad ang kanyang naunang kasinungalingan tungkol sa alak. Sir Kenneth, nauutal na sagot ni Vanessa. Sinusubukang ayusin ang kanyang sarili. Baka po hindi magandang pag-usapan ang mga negatibong bagay sa hapagkainan. Masisira po ang magandang mood ni Mr. Tanaka. Nakangiti na po siya kanina nang mabanggit natin ang alak. Hindi ako humihingi ng payo mo. Vanessa, matigas na putol ni Kenneth. Isalin mo ang eksaktong sinabi ko. Ngayon na, naramdaman ng lahat sa silid ang matinding tensyon. Ang 2 tagapayo ni Mr. Tanaka ay nagkatinginan, nararamdaman ang pagbabago sa atmosfera kahit hindi nila naiintindihan ang wikang Ingles. Wala nang kawala si Vanessa. Sa panginginig ng kanyang mga kamay, humarap siya kay Mr. Tanaka. Nagsalita siya sa wikang Hapon, ngunit dahil sa kaba at kakulangan sa kaalaman, ang lumabas sa kanyang bibig ay mga putol-putol at maling salita. Sa halip na magtanong tungkol sa kalikasan, ang kanyang naisalin ay isang nakakalitong tanong kung gusto ba ng matanda ng higit pang alak para sa kanyang kinabukasan. Kumunot ng husto ang noo ni Mr. Tanaka. Ang paggalang sa kanyang mukha ay napalitan ng matinding pagkadismaya at pagkalito.
Nagsalita siya ng mabilis at may halong galit tinatanong kung niloloko ba siya ng kumpanyang ito at kung bakit napakababa ng antas ng kanilang tagapagsalin. Tumingin si Kenneth kay Vanessa. Ano ang sinabi niya? Lumunok si Vanessa. Ang pawis ay nagsimulang mamuo sa kanyang noo. Sabi niya po, lubos siyang sumasang-ayon sa inyo, Sir Kenneth. Masaya raw po siya. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Kenneth. Isang ngiti ng isang taong nakahuli ng magnanakaw sa akto. Ibinaling niya ang kanyang tingin sa madilim na sulok kung saan tahimik na nakatayo ang serbidora. Ikaw utos ni Kenneth, itinuturo si Grace. Halika rito. Lahat ng mata ay natuon kay Grace. Ang mga kawani ng resort na nasa gilid ay nagpigil ng hininga. Pilit na iniharang ni Vanessa ang kanyang sarili. Ang kanyang mukha ay namumula sa pinaghalong takot at pagmamataas. Sir Kenneth, ano po ang ginagawa ninyo? Isa lamang siyang hamak na tagalinis. Boses ni Vanessa ay tumaas unti-unting nawawalan ng kontrol. Wala siyang karapatang lumapit sa mesa ng mga VIP. Manahimik kamariing utos ni Kenneth na nagpatigil kay Vanessa. Naglakad si Grace palabas mula sa anino, patungo sa liwanag ng chandelier. Ang kanyang simpleng uniforme ay malayo sa marangyang pulang bestida ni Vanessa, ngunit ang kanyang tindig ay tuwid at puno ng dignidad. Nang makalapit siya sa mesa, hindi siya yumuko na parang isang alipin. Tumingin siya ng diretso kay Kenneth. Isalin mo ang sagot ko kay Mr. Tanaka, utos ni Kenneth kay Grace. Sabihin mo ang buong katotohanan. Huminga ng malalim si Grace. Ito na ang sandaling hinihintay niya. Ang sandaling babasagin niya ang kanyang 5 taong pananahimik. Humarap siya kay Akira Tanaka, tiningnan ang matanda sa mga mata at nagsalita. Ginamit ni Grace ang keigo. Ang bawat pantig ay malinaw tumpak at nag-uumapaw sa matinding paggalang na tanging mga bihasang diplomatiko lamang ang nakagagawa. Pinaliwanag niya ang pangako ni Kenneth. Sinabi niya na ang lupaing ninuno ay poprotektahan, na walang komunidad ang paaalisin at ang kumpanya ay maglalagay ng mahigpit na mga pamantayan upang matiyak na walang kalikasan ang masisira sa ngalan ng negosyo. Nanlaki ang mga mata ni Mr. Tanaka. Ang kanyang galit kanina ay mabilis na naglaho at napalitan ng matinding paghanga. Hindi lamang dahil sa ganda at linaw ng sagot ni Kenneth, kundi dahil narinig niya itong isinalin sa pinakamataas at pinakamarangal na anyo ng kanyang sariling wika mula sa isang babaeng nakasuot ng damit ng isang serbidora. Isang tipid, ngunit tunay na ngiti ang lumitaw sa mga labi ni Mr. Tanaka. Tumango siya ng marahan kay Kenneth at nagsalita ng isang maikling tugon sa wikang Hapon, puno ng formalidad at pasasalamat. Humarap si Grace kay Kenneth. Sinasabi po ni Mr. Tanaka na nakuha ninyo ang kanyang buong pagtitiwala, kalmadong isinalin ni Grace. Ang inyong katapatan ang huling patunay na kailangan niya upang ituloy ang kasunduang ito. Isang mabigat na buntong hininga ng tagumpay ang pinakawalan ni Kenneth. Ang kumpanya ay ligtas. Ang bilyon-bilyong pisong kontrata ay naisalba at ang lahat ng ito ay dahil sa babaeng nasa kanyang harapan. Tumingin si Kenneth kay Vanessa. Ang kanyang paningin ay nagliliyab sa puot at pagkadismaya. Niloko mo ako. Muntik mo nang sirain ang buong kumpanya dahil sa pansarili mong kasakiman. Alam ko ang ginagawa mo, Vanessa. Pinapaikot mo ang negosasyon para paboran ng mga ahenteng nagbibigay sa iyo ng komisyon. Ang buong pagkatao ni Vanessa ay gumuho. Ang kanyang lihim ay nabunyag sa harap ng mga taong pinakamakapangyarihan sa silid. Nawala ang kanyang porma, ang kanyang kayabangan, at ang kanyang profesionalismo. Ang matinding kahihiyan ay umakyat sa kanyang ulo, binubulag siya ng galit. At ang lahat ng paninising ito ay itinuon niya sa iisang tao, ang babaeng nanira ng kanyang perpektong plano. Sa isang iglap ng kabaliwan at desperasyon,
Sumugod si Vanessa palapit kay Grace. Itinaas ni Vanessa ang kanyang kamay at buong lakas na inihampas ito sa mukha ni Grace. Isang matalim at pumapailan lang na sampal ang bumasag sa katahimikan ng bulwagan. Ang lakas ng puwersa ay nagpatagilid sa ulo ni Grace at ang matutulis na kuko ni Vanessa ay nag-iwan ng mahabang pulang marka sa kanyang maputlang pisngi. Ang sakit ay tila kuryenteng gumapang sa buong mukha ni Grace, sinusundan ng mabilis na pag-init ng kanyang balat. Napasinghap ang lahat ng mga kawani sa paligid. Ang mga tagapayo ni Mr. Tanaka ay napatayo mula sa kanilang mga upuan. Isa ka lang hamak na tagalinis, sigaw ni Vanessa ang kanyang mukha. Ay pangit na, sa sobrang galit ang mga luha ng pagkapahiya ay nagsisimulang tumulo. Wala kang karapatang ipahiya ako. Wala kang kwentang babae. Ngunit sa kabila ng lakas ng sampal at hapdi ng mga salita, hindi natumba si Grace. Hindi siya umiyak. Dahan-dahan niyang ibinalik ang kanyang mukha paharap kay Vanessa. Ang mga mata ni Grace ay walang bakas ng takot, kundi isang tahimik na pagkaawa para sa isang babaeng tuluyan nang nawalan ng dangal. Mabilis na humakbang si Kenneth at malakas na hinawakan ang braso ni Vanessa bago pa man ito makapanakit muli. Itinulak niya ito palayo kay Grace. Ang kanyang tindig ay nagpapakita ng matinding awtoridad. Huwag na huwag mong dadapuan ng kamay ang babaeng nagligtas sa kumpanya ko, mariing banta ni Kenneth. Ang kanyang boses ay tila kulog sa loob ng silid. Umalis ka sa harap ko, Vanessa. Tanggal ka na. At asahan mong makikipag-ugnayan ang mga abogado ko sa iyo bukas ng umaga para sa kasong isasampa ko laban sa panloloko mo. Nanginig ang buong katawan ni Vanessa. Tiningnan niya si Kenneth. Pagkatapos ay ang walang emosyong mukha ni Grace at ang mga mapanghusgang mata ni Mr. Tanaka. Wala na siyang lusot. Sa gitna ng sarili niyang pag-iyak, mabilis niyang pinulot ang kanyang bag na nahulog sa sahig at patakbong lumabas ng silid. Ang tunog ng kanyang mga takong ay mabilis na naglaho sa labas ng pintuan na iwan ng isang silid na nabalot ng mabigat na katotohanan. Humingi ng paumanhin si Kenneth kay Mr. Tanaka dahil sa hindi magandang pangyayari. Tumayo ang matandang hapon, hindi upang magalit kundi upang gumawa ng isang hakbang na ikinagulat ng lahat. Lumapit si Mr. Tanaka kay Grace at marahang yumuko bilang tanda ng malalim na paggalang, isang kilos na inilalaan lamang para sa mga taong may mataas na katayuan at malinis na puso. Nang makalabas ang delegasyon upang bigyan ng oras ang pamunuan na iwan, si Kenneth at si Grace sa loob ng VIP room. Nakatingin si Kenneth sa pulang marka sa pisngi ni Grace. Nakita niya ang isang babaeng nakasuot ng uniforme ng katulong o ngunit may tapang at talino ng isang pinuno. Sino ka ba talaga? Mahinang tanong ni Kenneth. Ang kanyang paningin ay nakatutok sa mga mata ni Grace. Dahil nakakasiguro akong hindi ka lang isang simpleng tagalinis sa resort na ito. Hindi sumagot si Grace. Ang pagbabalik sa kanyang tunay na pagkatao ay nangangahulugan ng muling pagbubukas ng mga sugat na matagal na niyang ibinaon. Ngunit sa ilalim ng matalim na tingin ng CEO, alam niyang natapos na ang kanyang buhay bilang isang anino. Nang tuluyang makalabas ang delegasyon ni Akira Tanaka mula sa bulwagan na iwan ng isang mabigat na katahimikan, ang panganib ng pagkasira ng negosyo ay lumipas na, ngunit para kay Kenneth Ayala, isang bagong misteryo ang kakatok sa kanyang isipan. Hindi niya inalis ang kanyang paningin sa babaeng nakatayo sa kanyang harapan. Ang pisngi ni Grace ay namumula pa rin mula sa marahas na sampal ni Vanessa, ngunit ang kanyang tindig ay nanatiling tuwid at hindi matinag. Sumunod ka sa akin, utos ni Kenneth. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit nagtataglay ng awtoridad na hindi maaaring tanggihan. Naglakad ang CEO palabas ng banquet hall at pumasok sa kanyang pribadong opisina, nakatabi lamang ng silid. Nag-atubili si Grace ng ilang segundo. Gusto na sana niyang bumalik sa basement hubarin ang hiniram na uniforme
at itago muli ang kanyang sarili sa paglilinis ng mga kubeta. Ngunit alam niyang hindi siya makatatakas sa lalaking ito. Tahimik siyang sumunod at pumasok sa loob. Ang opisina ni Kenneth ay nag-uumapaw sa karangyaan at kapangyarihan. May malaking bintana na nagpapakita ng tanawin ng madilim na karagatan at mga ilaw ng syudad. Nang makapasok si Grace, isinara ni Kenneth ang pinto. Ang paglapat ng kahoy sa hamba ay nagdulot ng isang matunog na pahiwatig na walang ibang makaririnig sa kanilang pag-uusap. Umupo kaalok ni Kenneth, itinuturo ang isang mamahaling silyang yari sa balat. Mas gusto ko pong tumayo, Sir Kenneth, magalang ngunit matigas na sagot ni Grace. Gusto ko na rin pong bumalik sa aking pwesto sa housekeeping. Natapos na po ang trabaho ko rito. Kung maaari po sana, itatanong ko lang kung makukuha ko ang bayad para sa extra shift ngayong gabi. Kailangan po kasi ng ina ko sa ospital. Napakunot ang noo ni Kenneth. 1 bilyong pisong kontrata ang iniligtas ng babaeng ito. Ngunit ang tanging hinihingi nito ay ang karampot na bayad para sa pagiging serbidora. Lumapit siya sa kanyang mesa nakapamulsa at tinitigan si Grace mula ulo hanggang paa. Iniligtas mo ang kumpanya ko mula sa isang malaking panlilinlang panimula ni Kenneth. Ang kanyang mga mata ay nanliliit sa pagtatasa. Nagsalita ka ng wikang Hapon gamit ang pinakamataas na antas ng formalidad na mga diplomata lamang ang nakagagawa. Binasa mo ang sitwasyon, naintindihan mo ang legal na bigat ng kontrata at hinarap mo ang isang direktor nang walang takot. At ngayon, sasabihin mo sa akin na ikaw ay isang ordinaryong tagalinis na naghahanap lamang ng overtime pay. Hindi sumagot si Grace. Iniwas niya ang kanyang tingin at tumitig sa sahig. Sino ka ba talaga, tanong ni Kenneth. Ang kanyang tono ay nagpapahiwatig na hindi siya titigil hanggat hindi niya nakukuha ang katotohanan. Huwag mo akong pagsinungalingan. Wala akong empleyadong may ganyang kakayahan na naguhugas lamang ng mga plato. Natuto lang po ako ng wika noong bata pa ako. Pagsisinungaling ni Grace, pinipilit na patatagin ang kanyang boses. Wala na po kayong dapat alamin. Nagtrabaho lang po ako. Isang mapait na ngiti ang lumitaw sa mga labi ni Kenneth. Lumapit siya sa kanyang mesa at binuksan ang kanyang laptop. Habang nag-uusap sila kanina sa labas, inutusan na niya ang kanyang pinuno ng seguridad na hanapin ang pangalan ng serbidora sa kanilang database ng mga empleyado. Ilang saglit lamang lumabas ang buong file ni Grace sa screen. Grace, binasa ni Kenneth ang pangalan sa screen. Grace Del Rosario, head ng housekeeping. 2 taon na sa kumpanya. Walang nakasulat na educational background. Walang nakasulat na nakaraang trabaho. Isang blankong papel. Naramdaman ni Grace ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Ang malamig na pawis ay nagsimulang mamuo sa kanyang batok. Ngunit may mali sa mukhang ito, pagpapatuloy ni Kenneth. Unti-unting lumalapit kay Grace. Pamilyar ang iyong pangalan. Pamilyar ang iyong mukha. Isang taong sanay humarap sa mga internasyonal na delegasyon. Biglang huminto si Kenneth. Nanlaki ang kanyang mga mata nang bumalik sa kanyang alaala ang isang malaking balita sa pahayagan 5 taon na ang nakararaan. Ang balitang yumanig sa mundo ng negosyo at diplomasya sa bansa. Ikaw si Grace Del Rosario. Bulong ni Kenneth, ang kanyang boses ay may halong gulat at pagdududa. Ang dating punong tagapayo at tagapagsalin ng kagawaran. Ang babaeng nasangkot sa isang malaking iskandalo sa korupsyon. Inakusahan kang pinalitan ang mga salita sa isang internasyonal na kontrata upang maglipat ng milyon-milyong pondo sa isang pekeng kumpanya. Tinanggalan ka ng lisensya, itinakwil ka ng lipunan. Parang yelo na tumusok sa dibdib ni Grace ang mga salitang iyon. Ang mga pilit niyang ibinabaong bangungot ay muling hinukay at inilatag sa kanyang harapan. Napaatras siya ng isang hakbang. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom. Bumigat ang paghinga ni Kenneth. Ang paghanga niya kanina ay mabilis na napalitan ng pagiging maingat.
Ang lalaking sanay sa mga ahas sa negosyo ay agad na nag-isip ng pinakamasamang senaryo. Kaya ba nandito ka, malamig na tanong ni Kenneth, ang kanyang mga mata ay tumalim. Ilang taon kang nagtago sa ilalim ng uniforme ng katulong para makapasok sa kumpanya ko. Kasabwat ka ba ni Vanessa? Nag-away ba kayo? Dahil hindi kayo nagkasundo sa hatian nang nanakawin ninyo mula sa akin ngayong gabi. Ang pambibintang na iyon ang naging huling mitya na nagpasabog sa pagtitimpi ni Grace. Inangat niya ang kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa magkahalong galit, bighati at matinding dangal. Wala na siyang pakialam kung ang kaharap niya ay isang bilyonaryong CEO. Wala na siyang pakialam kung mawalan siya ng trabaho. Ang tanging natitira na lamang sa kanya ay ang kanyang katotohanan. Huwag mo akong itulad sa mga taong nakapaligid sa iyo, Sir Kenneth. Mariing sagot ni Grace, ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon ngunit hindi nabasag. Huwag mong tapakan ang pagkatao ko dahil wala kang alam sa pinagdaanan ko. Nagulat si Kenneth sa biglaang paglaban ng babae ngunit nanatili siyang nakikinig. Hindi ako nagnakaw, pagpapatuloy ni Grace. Ang mga luha ng matinding pagkabigo ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata, ngunit pinigilan niya itong tumulo. Ang nagbago ng mga dokumento ay ang dating asawa ko, si Jason. Pinagkatiwalaan ko siya ng buong buo. Siya ang humawak ng negosyo, ako ang humawak ng wika. Pinapirma niya ako sa mga papeles na hindi ko na binusisi dahil asawa ko siya. Nang sumabog ang iskandalo, dala niya ang lahat ng pera at iniwan ako upang saluhin ang galit ng batas at ng lipunan. Natahimik si Kenneth. Ang galit sa kanyang dibdib ay unti-unting natunaw, pinalitan ng isang matinding pag-unawa sa kalupitan ng kapalaran ng babaeng nasa kanyang harapan. Binayaran ko ang kasalanang hindi ko ginawa, wika ni Grace. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas baba. Nawala ang lisensya ko, nawala ang bahay namin, nawala ang mga kaibigan ko. Ang nanay ko ay nagkasakit dahil sa labis na kahihiyan at kalungkutan. Kaya huwag mong sabihing nagtatago ako dito para manloko. Nandito ako naglilinis ng mga dumi ninyo, nagpapakaalipin kay Vanessa at lumulunok ng lahat ng pangiinsulto araw-araw para lang may maipambili ng gamot ang nanay ko. Tinalikuran ni Grace si Kenneth at naglakad patungo sa pinto. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig nang abutin niya ang hawakan nito. Hindi ako lumabas mula sa dilim kanina para magnakaw sa'yo, dagdag ni Grace nang hindi lumilingon. Lumabas ako dahil hindi ko kayang sikmurain na makitang inuulit ni Vanessa ang ginawa ng asawa ko. Hindi ko kayang panoorin na may isang inosenteng tao na namang masisira dahil sa kasinungalingan. Ginawa ko ang tama. Ngayon, kung iniisip mong isa akong kriminal, tumawag ka ng pulis. Kung hindi, hayaan mo na akong bumalik sa paghuhugas ng pinggan. Binuksan ni Grace ang pinto at lumabas ng opisina. Iniiwan ng CEO na nakatayo sa gitna ng silid. Walang nagawang pigilan ni Kenneth ang babae. Nakatitig lamang siya sa pintong sumara. Sa buong buhay niya bilang isang negosyante, sanay siyang makakita ng mga taong nagpapanggap na mabuti upang magkapera. Ngunit sa gabing ito, nakita niya ang isang babaeng nawalan ng lahat, ngunit piniling itago ang kanyang napakalaking karangalan sa ilalim ng isang basahang pamunas. Ang katotohanang ibinunyag ni Grace ay tumagos ng malalim sa budhi ni Kenneth. Nakita niya ang isang martir na biktima ng kalupitan ng mundo. At sa kanyang isipan, isang malinaw na desisyon ang nagsimulang mabuo. Hindi niya hahayaang mabulok ang isang gintong tulad ni Grace sa ilalim ng lupa. Ngunit alam niya na ang pagtulong sa babaeng ito ay mangangailangan ng higit pa sa salapi. Mangangailangan ito ng pagbabalik ng dangal na ninakaw mula sa kanya. Ang umaga ay sumikat na may dalang makapal at maiitim na ulap sa kalangitan ng Maynila. Para sa marami ito ay palatandaan lamang ng paparating na bagyo. Ngunit para kay Grace, ito ay pahiwatig ng isang mas malagim na unos na wawasak sa natitirang piraso ng kanyang buhay.
Sa loob ng marangyang opisina ni Vanessa ang hangin ay lason. Kahit na natanggal na siya sa pwesto noong nakaraang gabi, ginamit ng direktor ang kanyang huling mga oras sa resort upang mag-iwan ng lamat na hindi madaling mabubura. Ang kanyang mga mata ay mugto sa galit at puyat, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nagliligpit ng kanyang mga personal na gamit. Sa kanyang isipan, hindi siya maaaring matalo ng isang hamak na tagalinis. Kung babagsak siya, sisiguraduhin niyang isasama niya si Grace sa pinakamalalim na hukay. Kinuha ni Vanessa ang kanyang mamahaling telepono at tinawagan ang hepe ng seguridad, isang lalaking matagal na niyang kasabwat sa mga palihim na transaksyon sa loob ng hotel. Ibinigay niya ang isang napakasamang utos. Pagkatapos noon, tinawagan niya ang isa pang koneksyon, isang tiwaling opisyal sa charitable foundation na nagpopondo sa gamutan ng ina ni Grace sa ospital. Sa pamamagitan ng pananakot at pangako ng suhol mula sa kanyang mga natitirang pondo, nagawa ni Vanessa ang pinakamalupit na hakbang. Pinutol niya ang tanging linya ng buhay ng ina ni Grace. Samantala, sa madilim at maingay na basement ng hotel, nagsisimula pa lamang si Grace sa kanyang pang-araw-araw na trabaho. Inihahanda niya ang kanyang kariton ng mga tuwalya at sabon, umaasang ang kikitain niya sa araw na yon ay sapat na upang mapunan ang balanse sa ospital. Wala siyang natanggap na abiso mula kay Kenneth Ayala pagkatapos ng kanilang pag-uusap. Akala niya ay tapos na ang lahat at makakabalik na siya sa kanyang tahimik na pagdurusa. Ngunit hindi pa man siya nakakahakbang palabas ng locker room, marahas na bumukas ang pintuan. Pumasok ang 3 malalaking gwardiya kasama ang pinuno ng Human Resources. Ang kanilang mga muka ay matigas at walang bahid ng awa. Grace Del Rosario, malamig na tawag ng hepe ng HR. Sumama ka sa amin. Ngayon din, walang nagawa si Grace kundi sumunod. Dinala siya sa isang maliit na kwarto kung saan nakapatong sa ibabaw ng mesa ang kanyang sariling lumang bag. Sa tabi nito ay isang kumikinang na gintong relo na puno ng diamante, ang nawawalang relo ng isang VIP guest mula sa ika-10 palapag. Nakita namin yan sa loob mismo ng bag mo akusa ng hepe ng seguridad, nakahalukip-kip at nakatingin kay Grace nang may pandidiri. Matagal na kaming may hinala na may magnanakaw sa housekeeping. Hindi namin inaasahan na ang pinuno pa mismo ang gumagawa nito. Nanlaki ang mga mata ni Grace. Ang pagkabigla ay mabilis na napalitan ng matinding takot. Hindi sa akin yan mabilis na depensa ni Grace, ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi ko kailanman nakita ang relong yan. Hindi ako umaakyat sa ika-10 palapag ngayong linggo. May naglagay niyan sa bag ko. Sino ang maglalagay niyan, bulyaw ng hepe ng HR? Isang matapobring direktor na inireklamo mo kagabi. Huwag mo kaming gawing tanga, Grace. Nakarating sa amin ang ulat na gumawa ka ng eksena kagabi sa VIP room para magpapansin kay Sir Kenneth. At ngayon, nahuli kang nagnanakaw. Tinatanggal ka na namin sa trabaho. Wala kang makukuhang huling sweldo at maswerte ka dahil hindi na namin ito ipaparating sa mga pulis para hindi masira ang pangalan ng resort. Alam ni Grace kung sino ang nasa likod nito. Si Vanessa. Ang impluwensya ng babaeng iyon ay nananatili sa mga taong nabili niya sa loob ng kumpanya. Gusto niyang lumaban. Gusto niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, 2 gwardiya ang mahigpit na humawak sa magkabilang braso niya. Ilabas ninyo ang babaeng yan, utos ng hepe. Kinaladkad si Grace palabas ng silid. Ramdam niya ang aspang na hawak ng mga gwardiya na pilit humihila sa kanya palabas. Wala siyang kalaban-laban sa lakas ng 2 lalaki. Habang naglalakad sila sa mahabang pasilyo ng basement, nakita siya ng ibang mga empleyado. Ang mga matang dati ay hindi siya napapansin ngayon, ay nakatitig sa kanya nang may halong awa, pagtataka at panghuhusga. Sa dulo ng pasilyo, nakita niya ang kaibigang si Jessa. Namumutla ito at umiiyak akmang lalapit upang ipagtanggol si Grace.
Ngunit mabilis itong pinigilan ng hepe sa kusina. Umiling na lamang si Grace kay Jess sa isang tahimik na pakiusap na huwag na nitong idawit ang sarili upang hindi rin mawala ng trabaho. Narating nila ang likurang pintuan ng resort ang daanan ng mga basura at deliveries. Ang kalangitan na kanina ay nagbabadyang umiyak ay tuluyan ng bumuhos. Ang malamig at malakas na ulan ay walang awang humampas sa sementadong daanan. Walang pakundangan siyang itinulak palabas ng mga gwardya. Nawalan ng balanse si Grace at bumagsak ang kanyang mga tuhod sa magaspang at basang kalsada. Sumunod na lumipad palabas ang kanyang lumang bag na inihagis ng hepe ng seguridad. Bumukas ang zipper nito at ang kanyang mga mumunting gamit, ilang pirasong damit suklay at ang larawan ng kanyang ina ay nagkalat sa putikan. Huwag na huwag ka nang babalik dito. Grace, malamig na banta ng hepe bago tuluyang isinara ang mabigat na pintong bakal. Ang tunog ng paglapat ng kandado ay tila naging hatol ng kanyang katapusan. Naiwan si Grace na nakaluhod sa gitna ng malakas na unos. Ang malamig na tubig ay mabilis na bumasa sa kanyang uniforme, nanunuot hanggang sa kanyang mga buto. Ngunit ang lamig sa kanyang katawan ay walang panama sa lamig na bumabalot sa kanyang puso. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pinupulot niya ang basang larawan ng kanyang ina. Pinunasan niya ang putik sa mukha ni Nanay Lourdes at doon tuluyan ng bumigay ang kanyang katatagan. Ngunit ang malupit na tadhana ay hindi pa tapos sa kanya. Sa gitna ng paghampas ng ulan, naramdaman niya ang panginginig ng kanyang cellphone mula sa kanyang bulsa. Kinuha niya ito gamit ang nanginginig na mga daliri. Ang pangalan ng ospital ang nakarehistro sa basag na screen. Sinagot niya ang tawag, ang kanyang boses ay paos at nangangatog. "Hello, Miss Grace. Si Nurse Sarah po. Ito ang boses sa kabilang linya ay may halong matinding pag-aalala at pag-aalinlangan. Miss Grace, may masama po kaming balita. Tumawag po kanina ang foundation na sumasagot sa dialysis ng mama ninyo." Bigla nilang hinold ang pondo. May nag-utos daw po mula sa itaas na tanggalin si Nanay Lourdes sa listahan ng mga benepisyaryo. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo ni Grace. Ang bawat patak ng ulan ay naging parang mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Paanong mangyayari iyon? Sila ang nangako na sasagutin nila ang buong gamutan hanggang sa dulo. Hindi ko rin po alam, Miss Grace. Ang sabi lang po nila, may nakita daw silang irregularidad kaya ipinatigil ang tulong. Pero hindi lang po yan ang problema. Nag-alinlangan ng nurse, tila natatakot na sabihin ang susunod na mangyayari. "Ano pa, Sarah?" "Sabihin mo sa akin," nagmamakaawang tanong ni Grace. "Nag-aagaw buhay po si Nanay Lourdes ngayon," garalgal na sagot ng nurse. Bumagsak po ng husto ang blood pressure niya kanina at kinailangan siyang i-revive. Nasa ICU na po siya ngayon. "Miss Grace, kailangan po naming ituloy ang mga emergency procedure pero hinihingi na po ng billing department ang cash deposit na 50,000 piso ngayon din dahil tinanggal na kayo ng foundation. Kung hindi po kayo makakapagbayad, mapipilitan kaming ilipat siya sa charity ward na walang kompletong makina. Baka hindi na po niya kayanin." Nabitiwan ni Grace ang telepono. Ang aparato ay lumagpak sa basang semento, ngunit hindi niya na ito pinulot. Ang huling haligi ng kanyang pag-asa ay tuluyan ng gumuho. Alam niya kung sino ang gumawa nito. Si Vanessa. Hindi na kontento ang babaeng iyon na alisan siya ng hanapbuhay at sirain ang kanyang pangalan. Kinuha rin nito ang buhay ng kanyang ina. Isang napakalupit na ganti dahil lamang sa pagtatanggol ni Grace sa katotohanan. Napahagulgol si Grace. Ang kanyang iyak ay sumabay sa iyak ng kalangitan. Itinaas niya ang kanyang mukha sa ulan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom na halos magdugo ang kanyang mga palad. Pakiramdam niya ay tinalikuran na siya ng mundo. Tinalikuran ng hustisya. Tinalikuran ng Diyos. Bakit sigaw ni Grace bagaman alam niyang walang makakarinig sa kanya kundi ang malakas na ihip ng hangin.
Ginawa ko ang tama. Sinabi ko ang totoo. Bakit ako ang pinaparusahan ng ganito? Ang kanyang hiya, ang kanyang dangal, ang kanyang mga isinakripisyo, lahat ay nawala ng saysay. Handang ibenta ni Grace ang kaluluwa niya ngayon din kung kapalit nito ay ang kaligtasan ng kanyang ina. Ngunit sa kalsadang yon, walang gustong bumili. Siya ay mag-isa, basang-basa pinagbintangan at ganap na walang magawa. Habang nakaluhod siya sa putikan, unti-unting lumabo ang kanyang paningin hindi lamang dahil sa ulan, kundi dahil sa labis na pagod at kawalan ng pag-asa. Ang anino ng kamatayan ay tila nakalutang na sa ibabaw ng kanyang ina at ang tanging nararamdaman ni Grace ay ang malamig mabigat at nakamamatay na yakap ng pagkatalo. Ang waiting shed sa labas ng ospital ay hindi sapat upang sanggahin ang malakas na paghampas ng ulan at malamig na hangin. Nakaupo si Grace sa malamig na sementong bangko yakap ang kanyang sarili habang ang kanyang basang-basang uniforme ay nakadikit sa kanyang nanginginig na balat. Kakatapos lamang niyang magmakaawa sa billing department. Lumuhod siya. Sa harap ng mga kawani isinuko ang huling hibla ng kanyang hiya. Ngunit ang patakaran ng ospital ay hindi maaaring mabali ng luha. Kailangan ng pera at wala siyang maibigay. Nakatingin siya sa kawalan habang ang mga patak ng ulan ay patuloy na umaagos mula sa bubong ng shed. Ang pagod at panlulumo ay unti-unting lumalamon sa kanyang ulirat. Naisip niya kung ganito na lamang ba magtatapos ang lahat. Matapos ang 5 taon ng paglunok sa kanyang dangal, matapos ang lahat ng sakripisyo para mapahaba ang buhay ng kanyang ina, isang panggigipit lamang ni Vanessa ang tatapos sa kanilang mag-ina. Habang nakayuko at naghihintay ng himala na tila imposibleng dumating ang liwanag mula sa mga headlight ng isang papalapit na sasakyan ay tumama sa kanyang mukha. Isang itim na mamahaling kotse ang maingat na huminto sa mismong harapan ng waiting shed. Bumukas ang pinto sa likuran at isang pamilyar na lalaki ang lumabas bitbit ang isang malaking itim na payong. Suot ang isang makapal na kapa na pamatong sa kanyang perpektong suit, naglakad si Kenneth Ayala patungo kay Grace. Hindi alintana ng CEO ang pagtalsik ng putik sa kanyang makikintab na sapatos. Tumigil si Kenneth sa harapan ni Grace. Ang anino ng kanyang payong ay tumakip sa liwanag ng poste na tumatama sa mukha ng dalaga. Hindi ka dapat nandito sa labas, Grace, mahinahon at formal na panimula ni Kenneth. Ang kanyang boses ay tila isang matibay na haligi sa gitna ng bagyo. Lalamigin ka. Inangat ni Grace ang kanyang paningin. Ang kanyang mga mata ay mapula at pugto, ngunit ang kanyang ekspresyon ay nanatiling matigas. Kahit sugatan, ang isang leon ay hindi kailanman nagmumukhang maamo. Wala na po akong kinalaman sa inyo o sa resort ninyo, Sir Kenneth, malamig na sagot ni Grace. Pilit na pinipigilan ang panginginig ng kanyang mga labi. Kung naparito kayo para kumpirmahin kung totoong nagnakaw ako, gaya ng pinalabas ng mga tao ninyo, maaari na kayong umalis. Nakuha na ni Vanessa ang gusto niya. Nasira na niya ng buo ang buhay ko. Hindi umalis si Kenneth. Sa halip ibinaba niya ang payong upang tuluyan itong sumilong sa waiting shed at tumabi ng bahagya kay Grace, pinapanatili ang isang magalang na distansya. Wala na si Vanessa sa kumpanya ko at ang hepe ng seguridad na nagtanim ng ebidensya sa bag mo ay nasa kustodya na ng mga pulis. Paliwanag ni Kenneth, ang kanyang tono ay walang paligoy-ligoy. Matapos kang palayasin kanina, ipinabuksan ko ang lahat ng security camera sa basement. Nakita namin ang ginawa ng mga gwardiya bago kanila ipatawag. Nahanap na rin ng mga investigador ko ang taong binayaran ni Vanessa sa foundation para ipatigil ang tulong sa ina mo. Natigilan si Grace. Ang malamig na hangin ay tila tumigil sa pag-ihip sa kanyang paligid. Napatingin siya kay Kenneth nang may matinding pagtataka. Bakit pag-aaksayahan ng panahon ng isang bilyonaryong ang isang kaso ng natanggal na tagalinis? Pero hindi lang yon ang inimbestigahan ko, pagpapatuloy ni Kenneth.
habang tinititigan ng mga mata ni Grace. Ipinalitaw ko sa mga abogado ko ang buong kaso mo 5 taon na ang nakararaan. Hinalungkat namin ang mga dokumento ng dating kumpanya mo at ng asawa mong si Jason. Nakita namin ang mga palatandaan ng pamimeke ng pirma at ang paper trail ng pera na diretso sa kanyang offshore account. Inosente ka, Grace. Isinakripisyo mo ang sarili mo para sa isang taong hindi karapat-dapat. Isang matinding kirot ang gumapang sa dibdib ni Grace. Ang katotohanang matagal na niyang isinisigaw sa hangin, ang katotohanang walang gustong makinig noon, ay ngayon binibigkas ng isang lalaking halos hindi niya kilala. Napakuyom ang kanyang mga kamao, sinusubukang pigilan ang pagbuhos ng emosyon. Bakit? Bakit mo ginagawa ito, garalgal na tanong ni Grace? Ang kanyang boses ay may halong hinala at pag-asa. Wala akong maibabayad sa iyo. Wala na akong pera. Wala na akong pangalan. Gumawa ng isang hakbang si Kenneth upang harapin si Grace. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng labis na paggalang, isang uri ng pagtingin na matagal nang hindi nararanasan ng dalaga. Ginagawa ko ito dahil may utang na loob ang kumpanya ko sa iyo. Iniligtas mo ang pangalan ng pamilya ko kagabi. Ngunit higit pa roon ginagawa ko ito dahil may hiling si Mr. Tanaka. Kumunot ang noo ni Grace. Tumanggi si Mr. Tanaka na ipagpatuloy ang pag-uusap bukas ng umaga kung hindi ikaw ang magiging opisyal na tagapagsalin at kinatawan sa pag-uusap, paliwanag ni Kenneth. Sinabi niya na sa mundo ng mga manlilinlang, ikaw ang nag-iisang tulay ng katotohanan. Hindi siya pipirma ng anumang kasunduan kung wala ang babaeng nagtanggol sa kanyang mga prinsipyo. Natahimik si Grace. Ang bigat ng responsibilidad at ang alok na muling makapasok sa mundong bumigo sa kanya ay isang nakakatakot na pag-iisip. Heto ang alok ko, Grace Mariing, sabi ni Kenneth. Maging personal na tagapagsalin at consultant ko para sa final round ng negosasyon bukas. Kapalit nito, ililinis ng aking legal team ang pangalan mo mula sa mga kasalanan ni Jason. Ibibigay ko sa iyo ang posisyon ng Director of International Relations na nararapat para sa mga kakayahan mo. Bago pa man makapagsalita si Grace upang tutulan ang kawalan niya ng kakayahang mag-isip tungkol sa trabaho, habang nag-aagaw buhay ang kanyang ina, may inilabas si Kenneth mula sa loob ng kanyang Amerikana. Isang maliit na puting sobre na may selyo ng The Golden Pearl Resort. At tungkol sa ina mo, dagdag ni Kenneth ng may malambot na tono. Bayad na ang buong bill ng ospital. Nakausap ko na ang hospital director. Nailipat na si Nanay Lourdes sa pinakamagandang VIP room sa itaas. At ang pinakamagagaling na doktor ang nag-aasikaso sa kanya ngayon doon din. Hindi mo na kailangang mamalimos sa foundation. Hindi mo na kailangang mag-alala sa pera. Ang mga salitang yon ay parang isang matapang na gamot na agad nagpawala sa lahat ng sakit at pagod ni Grace. Ang pag-aalalang muntik nang sumakal sa kanya hanggang sa mamatay ay biglang naglaho. Bayad na. Ligtas na ang kanyang ina. Hindi napigilan ni Grace ang pagbagsak ng kanyang mga luha. Ang kanyang pag-iyak ay tahimik ngunit malalim. Tinakpan niya ang kanyang bibig gamit ang kanyang nanginginig na mga kamay, hindi makapaniwala sa biyaya at hustisyang biglang dumating sa pinakamadilim na oras ng kanyang buhay. Ang labis na utang na loob at pasasalamat ay umapaw sa kanyang puso. Sir Kenneth, humihikbing bulong ni Grace. Hindi ko alam kung paano ko ito babayaran. Hindi ko kailangan ng bayad, Grace. Sagot ni Kenneth, iniaabot ang isang malinis na panyo sa kanya. Kailangan ko ng kakampi. Bukas sa boardroom, malaki ang posibilidad na bumalik si Vanessa kasama ang mga kaalyado niyang miyembro ng Board of Directors na pilit isusulong ang pansarili nilang interes. Narinig ko ring may kinuha silang bagong kinatawan na pamilyar umano sa mga patakaran mo. Hindi magiging madali ang laban bukas. Kailangan ko ang tapang at talino mo. Dahan-dahang kinuha ni Grace ang panyo at pinunasan ang kanyang luha. Pinunasan niya ang putik sa kanyang mukha.
Kasabay ng pagkawala ng dumi sa kanyang balat ay ang unti-unting pagkawala ng takot at hiya na 5 taon niyang dinala. Ang babaeng nagtago sa basement na yumuko sa mga pang-iinsulto at hinayaang tapakan ng lipunan ay tuluyan ng namatay sa kalsadang yon. Tumayo si Grace. Bagaman basang-basa at marumi ang kanyang damit, ang kanyang tindig ay nagpapakita ng isang reyna na muling inaangkin ang kanyang trono. Tiningnan niya si Kenneth ng tuwid at puno ng determinasyon. Tinatanggap ko ang alok mo. Kenneth, matatag na sagot ni Grace, hindi na gumagamit ng formal na Sir, kundi ang pangalan ng CEO bilang isang kapantay. Ngunit hindi ko ito tatanggapin bilang isang pulubi na binigyan mo ng limos. Tatanggapin ko ito bilang isang profesional na tutupad sa kanyang tungkulin na protektahan ang kumpanya at ang katotohanan. Isang tunay na ngiti ng paggalang ang lumitaw sa mukha ng CEO. Iyon ang eksaktong sagot na inaasahan niya. Hinubad ni Kenneth ang kanyang makapal na kapa at ipinatong ito sa nanginginig na mga balikat ni Grace upang bigyan siya ng init. Magpahinga ka na ngayon, Grace, bilin ni Kenneth. Ipinahanda ko na ang isang suite para sa iyo sa itaas ng ospital na ito upang makasama mo ang ina mo ngayong gabi. Magpadala na rin ako ng mga damit para bukas. 8:00 ng umaga ang simula ng laban natin. Tumango si Grace. Pumasok siya sa loob ng sasakyan ni Kenneth upang magtungo sa entrance ng ospital. Habang nakatingin siya sa bintana, tinitigan niya ang malakas na ulan sa labas. Ang lamig na kanina ay pumapatay sa kanya ay napalitan ng isang mainit at nag-aapoy na pakiramdam sa kanyang dibdib. Bukas haharapin niya ang mga demonyo ng kanyang nakaraan at ang mga halimaw ng kasalukuyan. At sa pagkakataong ito, hindi na siya magpapasampal. Siya ang magiging bagyo na wawasak sa lahat ng kanilang kasinungalingan. Ang liwanag ng araw ay buong tapang na tumagos sa malalaking bintanang salamin ng boardroom sa pinakamataas na palapag ng The Golden Pearl Resort. Nakatayo si Grace malapit sa bintana. Tahimik na pinagmamasdan ang malawak na karagatan. Wala na ang gusot at basang uniforme ng tagalinis. Pinalitan ito ng isang eleganteng navy blue na blazer at palda na ipinadala ni Kenneth kaninang umaga. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang tindig ay nagbabalik sa anyo ng isang batikang diplomatiko na handang humarap sa anumang digmaan. Bumukas ang mabigat na pintuan ng boardroom at pumasok si Kenneth Ayala, kasama ang kanyang mga pinagkakatiwalaang abogado. Tiningnan niya si Grace at isang maliit na ngiti ng pag-apruba ang sumilay sa kanyang mga labi. Alam nilang dalawa na ang laban sa araw na ito ay hindi magiging madali. Ilang sandali pa dumating si Mr. Akira Tanaka kasama ang kanyang mga tagapayo. Nang makita ng matandang hapon, si Grace na nakatayo sa tabi ng upuan ni Kenneth bilang opisyal na kinatawan, nagliwanag ang kanyang mukha. Lumapit ito at formal na yumuko kay Grace, isang malalim na pagpupugay na agad namang sinuklian ng dalaga gamit ang perpektong anggulo ng paggalang sa kulturang Hapon. Ngunit ang maayos na simula ng pulong ay mabilis na nabahiran ng lason. Muling bumukas ang pintuan at sa pagkakataong ito, pumasok ang isang grupo ng mga miyembro ng Board of Directors na kumakalaban kay Kenneth. Sa unahan nila ay si Vanessa. Suot ang isang matapang na pulang kasuotan, pumasok siya na tila pag-aari niya ang silid. Hindi alintana ni Vanessa ang pagkasante sa kanya kagabi dahil nasa likod niya ang mga tiwaling opisyal ng kumpanya. Subalit hindi si Vanessa ang nagpatigil sa pag-ikot ng mundo ni Grace. Ang lalaking naglalakad sa tabi ni Vanessa ang nagpadilim sa kanyang paningin. Nakatayo doon si Jason, ang lalaking minsan niyang tinawag na asawa. Ang lalaking nag-iwan sa kanya sa gitna ng iskandalo, tumangay ng pondo, at sumira sa kanyang buong pagkatao. Nakangisi si Jason, suot ang isang mamahaling suit na binili mula sa nakaw na yaman. Ano ang ginagawa ng isang tagalinis sa loob ng boardroom? Mataray na tanong ni Vanessa. Ang kanyang boses ay umaling ngaw-ngaw sa buong silid. Sir Kenneth, alam naming sinusubukan mong isalba ang posisyon mo.
Pero ang pagdadala ng isang hamak na janitress bilang pekeng consultant ay isang malaking insulto sa kumpanya at kay Mr. Tanaka. Hindi sumagot si Kenneth. Tumingin lamang siya kay Grace. Binibigyan ito ng tahimik na pahintulot na pamunuan ng kanyang sariling laban. Lumapit si Jason sa hapagkainan at tinitigan si Grace mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghamak. Grace, panimula ni Jason ang kanyang tono, ay may halong pangungutya. Nabalitaan kong naghuhugas ka na lang ng mga kubeta sa basement. Nakakaawa. Nandito ako bilang opisyal na consultant ng kabilang paksyon ng board upang siguraduhing tama ang patutunguhan ng negosyong ito. Huwag mo nang ipilit ang sarili mo sa mundong hindi mo na naiintindihan. Bumilis ang tibok ng puso ni Grace. Naramdaman niya ang pamilyar na kaba at hiya na 5 taon niyang dinala. Ngunit nang maalala niya ang mukha ng kanyang ina na ngayon ay ligtas na nakahimlay sa isang komportableng silid sa ospital, dahil sa tulong ni Kenneth, naglaho ang lahat ng kanyang takot. Wala nang hawak si Jason sa kanya. Ang kadena ng nakaraan ay naputol na. Hindi na ako ang babaeng iniwan mo upang saluhin ang mga kasalanan mo. Jason, mahinahon, ngunit matigas na sagot ni Grace. Ang boses niya ay walang bahid ng panginginig at mas lalong hindi ako ang babaeng yuyuko sa mga sinungaling na tulad ninyo. Magsimula na tayo. Nainis si Jason sa naging reaksyon ni Grace. Umaasang makikita niya itong umiyak o magmakaawa. Sa halip, inilabas niya ang isang makapal na folder at inilapag ito sa gitna ng mesa. Nagsalita si Jason sa wikang Hapon, nakaharap kay Mr. Tanaka. Ginamit niya ang mga pamilyar at mabilis na salita sa negosyo. Sinusubukang kumbinsihin ang matanda na ang bagong kontrata na dala ng kanilang paksyon ang pinakamabuti. Ipinagmamalaki niya ang mga numerong pabor di umano sa delegasyon. Nakinig si Grace. Tama ang gramatika ni Gion, ngunit walang lalim ang kanyang mga salita. Walang kaluluwa. Nang matapos si Jason, humarap si Grace kay Mr. Tanaka at nagsalita. Ginamit niyang muli ang mataas na antas ng wikang Hapon. Pinaliwanag niya ng buong linaw na ang kontratang inihahain ni Jason ay may mga nakatagong sugnay. Binasa ni Grace ang partikular na probisyon kung saan ang responsibilidad sa anumang pagkasira ng kalikasan ay ipapasa sa kumpanya ni Mr. Tanaka, habang ang buong kita ay mapupunta sa mga tiwaling miyembro ng board. Kumunot ang noo ni Mr. Tanaka. Lumingon siya kay Jason at nagtanong sa isang napaka-formal at malalim na salita tungkol sa pananagutan sa lipunan. Namutla si Jason. Hindi niya naintindihan ang eksaktong ibig sabihin ng matanda dahil hindi saklaw ng kanyang kaalaman ang mga ganitong kalalim na konsepto ng kulturang Hapon. Nag-utal-utal siya sumubok magsalita gamit ang mga basikong salita na lalong nagpakita ng kanyang kawalan ng kakayahan at kawalang galang. Nakita ni Vanessa na natatalo na si Jason kaya't mabilis siyang sumingit kahit hindi niya naiintindihan ang pinag-uusapan. Huwag kayong maniwala sa babaeng yan. Mariing akusa ni Vanessa itinuturo si Grace. Isang kriminal ang babaeng yan. May kaso siya ng estafa at panggagancho 5 taon na ang nakararaan. Tinanggalan siya ng lisensya. Paano ninyo ipagkakatiwala ang bilyon-bilyong negosyo sa isang magnanakaw? Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid. Matapos ang pasabog ni Vanessa, nakangisi si Jason, inaasahang ito na ang tatapos sa kredibilidad ng kanyang dating asawa. Ngunit hindi natinag si Kenneth. Dahan-dahan siyang tumayo, kinuha ang isang itim na folder mula sa kanyang abogado at inilapag ito sa mismong harapan ni Vanessa at Jason. Ang tanging magnanakaw sa silid na ito ay ang lalaking katabi mo, Vanessa, malamig na pahayag ni Kenneth. Binuksan ng abogado ni Kenneth ang folder. Laman nito ang mga bank records, mga pekeng pirma, at ang kompletong investigasyon na nagpapatunay na si Jason ang utak ng iskandalo 5 taon na ang nakararaan at ginamit lamang niya ang pangalan ni Grace.
Naroon din ang ebidensya ng palihim na pag-uusap ni na Jason at Vanessa nitong mga nakaraang buwan upang ibagsak ang The Golden Pearl Resort mula sa loob. Ang mga kasong kriminal laban sa inyong dalawa ay opisyal ng isinampa kaninang umaga. Dagdag ni Kenneth, ang boses ay matalim na tila patalim. Kabilang na dyan ang corporate sabotage fraud at ang ginawa mong pagtatangka sa buhay ng ina ni Grace sa Ospital Vanessa. Nanlaki ang mga mata ni Vanessa. Nagsimulang manginig ang kanyang buong katawan nang mapagtantong wala na siyang kawala. Tumingin siya sa mga kasamahan niyang miyembro ng board, ngunit ang mga ito ay mabilis na umiwas ng tingin, nagpapanggap na walang kinalaman sa kanya upang isalba ang kani-kanilang sarili. Si Jason ay umurong sinusubukang humanap ng daan, palabas ngunit dalawang malalaking gwardiya na ang nakatayo sa may pintuan. Bumaling si Mr. Tanaka kay Kenneth, pagkatapos ay kay Grace. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding pagkadismaya sa mga manlilinlang, ngunit nang tumingin siya kay Grace, napalitan ito ng purong paggalang. Nagsalita si Mr. Tanaka nang may matinding pinalidad. Isinalin ito ni Grace para sa lahat. Sinasabi po ni Mr. Tanaka na pipirmahan lamang niya ang kontratang ito sa isang kondisyon. Kalmadong anunsyo ni Grace, pinapanatili ang profesionalismo. Pipirma siya kung ako si Grace Del Rosario, ang itatalagang Chief Director for International Relations, at tatayong kinatawan niya para pamunuan ang buong proyektong ito. Kung hindi iuurong niya ang lahat ng pamumuhunan, isang matinding dagok ang tuluyang sumira sa pag-iisip ni Vanessa. Ang pagmamataas na matagal niyang inalagaan ay tuluyang nadurog. Sa isang matinding pagsabog ng galit at desperasyon, hinawi niya ng marahas ang mga dokumento sa ibabaw ng mesa. Ang mga papel ay nagliparan sa hangin. Sinubukan niyang sugurin si Grace. Ang kanyang muka ay pangit na, sa labis na pagkamuhi, ngunit hindi siya nakalapit. Mabilis na hinawakan ng mga gwardiya ang kanyang mga braso. Pilit siyang nagpupumiglas habang sumisigaw ng mga pang-iinsulto, ngunit ang kanyang mga salita ay walang saysay sa isang silid na puno ng mga taong nandidiri sa kanya. Si Jason ay sinubukan ring lumaban, pinagbabantaan si Grace na magbabayad ito, ngunit isang mahigpit na hawak mula sa pinuno ng seguridad ang nagpatigil sa kanya. Kinaladkad silang dalawa palabas ng boardroom. Ang kanilang mga tinig ay unti-unting humina hanggang sa tuluyan ng lamunin ng makapal na pinto. Nang bumalik ang kapayapaan sa silid, muling inilabas ni Mr. Tanaka ang kanyang gintong pluma. Walang anumang pag-aalinlangan, inilapat niya ang kanyang pirma sa opisyal na kasunduan sa ilalim ng mga matapat na kondisyon na inilatag ni Kenneth at isinalin ni Grace. Sumunod na pumirma si Kenneth. Nang matapos ang formalidad, tumayo si Kenneth at inilahad ang kanyang kamay kay Grace. Wala nang bahid ng alinlangan sa kanyang mga mata, tanging malalim na pasasalamat at labis na paghanga. "Welcome back sa mundong nararapat sa iyo, Direktor Del Rosario," tapat na bati ni Kenneth. Tinanggap ni Grace ang kamay ni Kenneth. Habang nararamdaman niya ang higpit ng pakikipagkamay, naramdaman din niya ang tuluyang paglaya ng kanyang kaluluwa. Ang hustisyang inakala niyang hindi na darating ay nasa kanyang mga palad na ngayon. Siya ay hindi na isang aninong nagkukubli sa basement. Siya ay muling naging isang tulay ng katotohanan, matibay buo at hindi na kailanman matitinag. Ang masaganang sinag ng araw sa umaga ay malayang pumasok sa maluwag na bintana ng VIP room sa St. Luke's Hospital. Ibang-iba ang hangin dito kumpara sa madilim at masikip na charity ward kung saan muntik nang mawalan ng hininga si Nanay Lourdes ilang araw pa lamang ang nakalipas. Ang banayad at regular na pag-andar ng makina sa gilid ng kama ay nagbibigay ng matinding kapanatagan sa puso ni Grace. Ito ang tunog ng buhay na pinahaba ng isang panalangin dininig. Nakaupo si Grace sa tabi ng kama, dahan-dahang binabalatan ang isang mansanas para sa kanyang ina. Ang kanyang mga kamay na minsan ay magaspang dahil sa kemikal at paglilinis ay unti-unti nang bumabalik sa dati nitong kinis. Ngunit hindi ang balat ang nagbago,
kundi ang bigat na pasan ng mga kamay na yon. Wala na ang desperadong paghahanap ng barya. Napalitan ito ng tahimik na pag-aalaga. Idinilat ni Nanay Lourdes ang kanyang mga mata. Bagamat nanghihina pa, may bagong liwanag sa kanyang paningin na matagal nang nawala. Ngumiti siya nang makita ang anak. Anak, bulong ni Lourdes. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng pagmamalaki. Ngumiti pabalik si Grace at inabot ang hiniwang mansanas. Kumusta po ang pakiramdam ninyo? Nay, parang bago sagot ng matanda. Umuubo ng bahagya. Pero hindi ang katawan ko, ang tunay na gumaling, Grace. Ang puso ko. Hinawakan ni Lourdes ang kamay ng anak. Ang balat nito ay manipis na, ngunit ang hawak ay mahigpit at puno ng kahulugan. Ipinagmamalaki ka ng tatay mo, anak. Alam ko po, Nay. Hindi mo pa naiintindihan ng buo pagtutuwid ni Lourdes. Ang kanyang mga mata ay may katalinuhang hindi kayang burahin ng sakit. Hindi siya magiging ipinagmamalaki dahil nanalo ka sa isang kontrata. Hindi dahil sa bago mong posisyon o sa malaki mong sweldo. Ipinagmamalaki ka niya dahil sa wakas nagawa mo ang pinakamahirap na pagsasalin sa lahat. Nagtatakang tumingin si Grace sa ina. Isinalin mo ang iyong sarili, pabalik sa mundo. Paliwanag ni Lourdes. Ang kanyang mga salita ay tumatagos sa kaluluwa ni Grace. Mula sa pagiging isang anino na nagtatago sa dilim, isinalin mo ang iyong sarili, pabalik sa pagiging isang liwanag. At iyan, anak, ang pinakamahirap at pinakamahalagang pagsasalin na magagawa ng isang tao. Napuno ng luha ang mga mata ni Grace, ngunit ang mga luhang ito ay hindi na mula sa pighati. Ito ay mga luha ng pag-unawa at paglaya. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ng ina, mga tulay ang mga salita. Naibulong ni Grace, inuulit ang paboritong kasabihan ng kanyang ama. Sino mang marunong magtayo nito ay hindi kailanman tuluyang maliligaw. Ngumiti si Lourdes. Iyan ang sa tatay mo. Ngumiti pabalik si Grace. Ang kanyang boses ay puno na ng bagong tuklas na lakas. At ngayon, sa akin na rin po. Pagkalipas ng isang linggo, muling naglakad si Grace sa malawak na lobby ng The Golden Pearl Resort and Casino. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya papunta sa basement. Ang kanyang mga sapatos na may katamtamang takong ay marahang tumutunog sa makintab na sahig na marmol. Ang mga empleyadong dati ay hindi siya tinitingnan, ay ngayon bumabati sa kanya ng may paggalang. Magandang umaga po. Director Del Rosario, bati ng receptionist sa kanya. Magandang umaga rin, nakangiting sagot ni Grace. Nasalubong niya si Jessa na abala sa pag-aasikaso sa mga bisita sa restaurant. Nang makita siya nito, halos mabitawan ni Jessa ang hawak na tray dahil sa tuwahis. Director, bulong ni Jessa nang may nag-uumapaw na ligaya. Hindi ako makapaniwala, niyakap ni Grace ang kaibigan. Ang babaeng naging karamay niya sa pinakamababang yugto ng kanyang buhay. Salamat sa lahat, Jessa. Ikaw ang dapat pasalamatan, Grace. Sagot ni Jessa, pinipigilan ang pag-iyak. Ipinakita mo sa aming lahat dito sa baba na kahit gaano ka itulak pababa, kung tama ang ipinaglalaban mo, aangat ka pa rin. Nagpaalam si Grace at sumakay sa salaming elevator patungo sa pinakamataas na palapag. Habang umaakyat ang elevator, nakita niya ang malawak na tanawin ng lungsod. Naalala niya ang pakiramdam ng pagsakay sa masikip at mabahong service elevator araw-araw, kung saan ang tanging tanawin ay ang pader na semento. Isang simpleng pagbabago, ngunit para sa kanya ito ay simbolo ng isang bagong abot-tanaw. Ang kanyang bagong opisina ay katabi ng kay Kenneth. Maluwag ito, may malinis na mesa at isang malaking bintana na nagpapakita ng parehong tanawin ng karagatan. Pagpasok niya, nakita niya si Kenneth na naghihintay sa kanya, may hawak na 2 tasa ng mainit na kape. Magandang umaga. Bati ni Kenneth, ang kanyang karaniwang seryosong muka ay may bahid ng isang bihirang ngiti. Inabot niya ang isang tasa kay Grace. Salamat, tugon ni Grace. Ano ang una nating gagawin, CEO? Ayala, tumayo si Kenneth. Sa tabi niya, pareho silang nakatingin sa labas ng bintana.
Ang relasyon nila ay hindi isang biglaang romansa, kundi isang samahan na nabuo mula sa pinakamalalim na paggalang at paghanga. Ito ay isang alyansa ng 2 taong nakakita sa tunay na halaga ng isa't isa sa gitna ng kaguluhan. Ang unang hakbang natin, Direktor Del Rosario, ay hindi na pag-aayos ng mga gusot ng nakaraan. Sabi ni Kenneth, ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Ang unang hakbang natin ay ang pagtatayo ng mga bagong tulay. Inilapag ni Kenneth ang isang bagong folder sa mesa ni Grace. Laman nito ang panukala para sa isang malaking proyekto sa Europa. Isang bagong hamon, isang bagong pagkakataon. Hindi lang kita kailangan bilang tagasaling, Grace, pag-amin ni Kenneth. Kailangan ko ang talino mo, ang prinsipyo mo. Kailangan ko ng isang kasosyo na magpapaalala sa akin na ang pundasyon ng anumang matatag na istruktura ay hindi bakal kundi katapatan. Tiningnan ni Grace ang mga mata ni Kenneth. Nakita niya roon ang isang lalaking hindi lamang nagbigay sa kanya ng pangalawang pagkakataon, kundi isang lalaking handang magtiwala at makinig. Sa mundo ng negosyo kung saan lahat ay nakasuot ng maskara, nakahanap siya ng isang taong nakakita sa kanyang tunay na mukha. Naiwan si Grace sa kanyang opisina matapos umalis ni Kenneth upang dumalo sa isang pulong. Lumapit siyang muli sa bintana at tinitigan ang kanyang sariling refleksyon sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya ay hindi na ang babaeng pagod at talunan na nakita niya sa salamin sa basement. Ang babaeng ito ay buo. May mga peklat, oo, ngunit buo. Dahil minsan sa buhay, inilalagay tayo ng tadhana sa mga lugar na hindi natin inaasahan. Sa likod ng apron, sa likod ng tray na puno ng inumin, sa likod ng katahimikan. Ngunit darating ang isang sandali kung saan ang katotohanan ay hindi na maaaring manatiling nakakubli. At kapag dumating ang sandaling iyon, hindi mahalaga kung ikaw ay nasa isang marangyang boardroom o sa isang madilim na pasilyo. Ang tanging mahalaga ay kung meron kang sapat na tapang na ibuka ang iyong bibig at hayaan ang mga salita na gawin ang kanilang tungkulin, ang magtayo ng mga tulay na magdurugtong sa mga mundong inakala mong imposible nang abutin. At ang tulay na muling itinayo ni Grace Del Rosario na gawa sa katapangan at katotohanan ay hindi na kailanman muling guguho.